Kabanata 1001. Second Avatar, 1. Ang bagay na ito ay malas. Ito ang unang naisip ni Wang Lin nang humarap sa estatwang ito. Ang kanyang kanang hintuturo ay gumalaw na parang kidlat patungo sa pagitan ng mga kilay ng estatwang bato. Sa sandaling iyon, isang madilim na liwanag ang kumislap mula sa mga mata ng estatwa at bumuo ng isang kakaibang rune sa pagitan ng mga kilay nito. Ang rune ay nagpakawala ng isang itim na mist na naglalaman ng kakaibang lakas. Ang lakas na iyon ay pumasok sa rune at hinarang ang daliri ni Wang Lin. Ang hintuturo ni Wang Lin ay dumampi sa rune nang walang pag-aatubili. Nagkaroon ng alon sa lugar kung saan ito dumampi sa rune. Sa sandaling lumitaw ang alon, parang nagising ang misteryosong lakas na sumanib sa divine sense ni Wang Lin at kumalat sa kanyang origin soul tulad ng itim na tinta. Nagkaroon ng kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin. Inaasahan na niyang may kakaibang nangyayari sa itim na estatwang bato, at tulad ng inaasahan, nagbigay siya ng malamig na hininga at ang ancient god leather armor sa paligid ng kanyang origin soul ay nagbigay ng isang pagsabog ng berdeng liwanag. Kasabay nito, ang kanyang ancient thunder dragon origin soul ay nagpakawala ng isang malalakas na ugong. Walang katapusang mga kidlatang lumitaw sa langit sa ibabaw ng lambak kung saan naruroon si Wang Lin. Hindi lang sa lambak na ito. Sa sandaling ito, ang buong langit sa ibabaw ng Fire Demon Country ay tinakpan ng walang katapusang kidlat. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot sa mga miyembro ng Soul Refining Sect sa Fire Demon Country na tumangala sa kalituhan. Habang ang kidlat ay umuukit sa buong mundo, hindi lang ang Fire Demon Country, kundi pati ang mga kalapit na bansa ay tinakpan din ng kidlat. Ang hindi mabilang na mga kidlat na bumabagsak ay nagpapakita ng lakas ng kidlat. Sa loob ng halos isang iglap, mahigit kalahati ng Demon Spirit Land ay tinabyunan ng kidlat. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagdulot ng takot sa mga naninirahan sa Demon Spirit Land. Pati na ang mga general ng demonyo at mga komandante-in-chief ay puno ng takot habang tumitingala sila sa langit. Malabo nilang natukoy na ang kidlat na ito ay hindi likas at dulot ng isang spell. Bagamat mukhang matagal, ang lahat ng ito ay tumagal lamang ng ilang segundo. Sa isang ugong ng Ancient Thunder Dragon Soul ni Wang Lin, ang lahat ng kidlat na sumakop sa mahigit kalahati ng Demon Spirit Land ay nagmamadali patungo sa lambak sa likod ng kabisera ng Fire Demon Country. Ang kislap ng kidlat ay nagdulot ng isang pagsabog na parang galit ng langit na bumababa upang magbigay ng parusa. Kung titingnan mula sa itaas, makikita ang hindi mabilang na mga kidlat na nagtipon sa loob ng katawan ni Wang Lin sa lambak. Rumble, rumble, rumble. Ang tuloy-tuloy na mga ugong ay umuukit habang ang mga kidlat ay pumasok sa origin soul ni Wang Lin. Ang kanyang Ancient Thunder Dragon origin soul ay nagsimulang umungal at nagsimula itong makipaglaban sa itim na tinta. Bagamat matibay ang itim na tinta dahil sa walang katapusang kidlat, malapit na itong mag-collapse. Pagkatapos ng lahat, hindi naman masyadong maraming lakas mula sa misteryosong puwersang ito ang pumasok sa divine sense ni Wang Lin. Sa sandaling unang lumitaw ang lakas na iyon, agad na pinalibutan ito ni Wang Lin ng origin energy. Matapos ang patuloy na pagkatalo, mabilis na umatras ang itim na tinta hanggang sa mag-condense ito sa isang tuldok. Sa sandaling papalabas na ito sa origin soul ni Wang Lin, ang berdeng liwanag mula sa ancient god leather armor ay nagsil ng lahat ng daan ng pagtakas. Pagkatapos, ang lahat ng kidlat na nasipsip ng kanyang ancient thunder dragon origin soul ay ipinutok sa isang malakas na pagsabog. Ang atake na ito ay tumama sa itim na tuldok na nagdulot ng kompletong pagkawasak nito. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit sa loob ng katawan ni Wang Lin. Nagkaroon ng kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin nang ang kanyang kanang hintuturo ay itinulak pasulong at ang rune ay bumagsak. Ang rune ay pumutok sa isang shockwave na kumalat, na nagbigay daan para sa hintuturo ni Wang Lin na tuluyan ng damaykit sa pagitan ng mga kilay ng estatwa. Sa sandaling ang hintuturo ni Wang Lin ay dumampi sa estatwa, ang kanyang peak mid-stage Nirvana Prayer Cultivation, pati na ang kanyang makapangyarihang Divine Sense, ay sumama sa estatwa. Nais kong makita kung ano ito. Nang pumasok ang cultivation at divine sense ni Wang Lin, naramdaman niya ang epekto sa kanyang origin soul. Ang tumambad sa kanyang divine sense ay isang kakaibang lugar. Puno ang lugar na ito ng puting mist. Halos parang dagat ng fog. Isang sulyap lamang si Wang Lin ay nakilala niya ang puting mist na ito bilang aura na lumalabas mula sa mga ulo ng mga miyembro ng Soul Refining Tribe kapag sila ay sumasamba sa estatwa sa nakaraang mga daan-daang taon. Matapos magbuga ng malamig na hininga, kumalat ang kanyang divine sense sa buong kakaibang lugar. Pagkatapos, kumunat ang kanyang mga mata at itinuon ng kanyang divine sense ang pansin sa isang bagay sa harap. Ang kanyang divine sense at cultivation ay nagsanib upang bumuo ng isang ilusyon ni Wang Lin, at dumating siya sa lugar na tinutok ng kanyang divine sense. Ito ay nasa gitna ng estatwa, kaya dito dapat naruroon ang dantian ng estatwa. Ang mist sa harap ni Wang Lin ay mas matindi pa rito, at may isang anyong na nakaupo sa loob ng mist na halos hindi makita.
Bagamat malabo ito dahil sa mist, malinaw na nakilala ni Wang Lin na ang anyo ay eksaktong kapareho niya. Maliban sa pares ng mga sungay sa ulo nito. Nang makita ang pares ng mga sungay, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Ancient Demon. Ang Ancient Demon na eksaktong katulad ni Wang Lin ay nakapikit ang mga mata at nanatiling hindi gumagalaw. Ang mga piraso ng puting mist sa paligid nito ay paminsan-minsan ay pumapasok sa katawan nito. Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Wang Lin. Maliban sa pares ng mga sungay, ang Ancient Demon ay halos walang pagkakaiba sa kanya. Pati na ang malamig at matatag na aura ay eksaktong pareho, pati na ang bakas ng kalungkutan at higit sa 1,000 taon ng pag-unawa sa Dao. Maging si Wang Lin ay nahirapan na pag-ibahin ito sa sarili niya. Ano bang nangyayari? Kumislap ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan ng Ancient Demon na eksaktong katulad niya. Hinawi niya ang kanyang kamay at isang hangin ang humaplos upang tanggalin ang lahat ng mist sa paligid ng Ancient Demon. Dahan-dahan lumapit si Wang Lin at napansin ang ilang mahahalagang bagay. Ang mga Ancient God ay maaaring sumipsip ng origin energy gamit ang God Selves upang mapataas ang kanilang cultivation level. Ang mga Ancient Demon ay kabilang sa parehong Ancient Order clan, kaya tiyak na may katulad na pamamaraan sila. Maliwanag na ang buong Demon Spirit Land ay itinayo upang ang mga Ancient Demon ay makasipsip ng origin energy. Minsan nang sinabi ni Ancient Demon Belo na siya ay nahati sa 9 na bahagi, at dito nagsimula ang pagbuo ng 9 na bansa. Ang mga tao sa 9 na bansa ay unti-unting nagbago sa ilalim ng mga turo ng Ancient Demon at natutong mag-spell. Mula rito, ang 9 na Demon Country ay unti-unting nabuo. Bawat Ancient Demon Spirit ay ang pinakamataas na nilalang sa bawat Demon Country. Sila ay sumipsip ng demonic energy mula sa mga tao rito upang dahan-daang magpagaling, umaasa na makalampas sa kanilang mga limitasyon. Pagkatapos, kakainin nila ang ibang Demon Spirits upang muling maging isang tunay na Ancient Demon. Ang pagdating ni Wang Lin at ang kanyang pagtutulungan kay Ancient Demon Belu ay nagdulot ng isang pagbabagong yumanig sa kasalukuyang sitwasyon na kinakailangan pang magtagal ng maraming taon upang matapos. Sa tulong ni Wang Lin, iniwan ni Ancient Demon Belu ang kanyang Demon Country at matagumpay na nilamon ang Ancient Demon Spirit sa Fire Demon Country. Si Belu ay naging pinakamalakas sa mga natitirang 8 Ancient Demon Spirits at nakuha ang kapangyarihang umalis sa kanyang bansa. Kung walang mga aksidente, kapag natunaw na niya ang Ancient Demon Spirit na nilamon, kakainin niya ang iba pang 7 isa-isa hanggang maging isang tunay na Ancient Demon. Hindi alam ni Wang Lin kung naging matagumpay si Belu o hindi, ngunit pagkatapos makita ang Ancient Demon na eksaktong katulad niya, alam niyang hindi pa ganap na nagtagumpay si Belu. Bilang isang 5-star Royal Ancient God, agad na napansin ni Wang Lin na ang Ancient Demon na ito ay hindi kumpleto. Mas mahina pa ito kaysa sa isa sa 9 na bahagi mula noon. Upang maging tumpak, ang Ancient Demon na ito ay isang pira-piraso na lamang. Isang pira-piraso ng Ancient Demon Spirit na marunong ding sumipsip ng demonic energy upang magpagaling, ang pinagtawanan ni Wang Lin. Ngayon ay naintindihan niya na ang puting mist na lumalabas mula sa mga ulo ng mga miyembro ng Soul Refining Tribe ay bahagyang demonic energy. Lahat ng miyembro ng Soul Refining Tribe ay ipinanganak sa Demon Spirit Land. Nang makita ni Wang Lin ang Ancient Demon, naintindihan niya ang dahilan. Habang nag-iisip, dumating si Wang Lin sa tabi ng Ancient Demon na eksaktong katulad niya. Nakapikit pa rin ang mga mata ng Ancient Demon, walang anumang senyales ng paggising. Diretso niyang pinres ang pagitan ng mga kilay ng Ancient Demon at pumasok ang kanyang Divine Sense upang hanapin ang mga alaala nito. Nakita niya ang dating maliwanag na langit sa ibabaw ng Cloud Demon Country na biglang dumilim. Isang bagyo ang nabuo, at habang ang mga ulap ay nagtipon, isang blood-colored na anyo ang dumaan sa langit patungo sa Royal 9-layered Cloud Demon Tower. Isang matalim na sigaw ang umabot mula sa tore, at may kaunting hindi paniniwala sa tinig na iyon. Ang 9 na espiritu ay kailangang magsama upang maging isa. Tanging sa pagiging isang Ancient Demon muli tayo makakaligtas mula sa ating panghihinayang. Cloud Demon, tayo'y originally isa, at matagal na tayong magkahiwalay. Ngayon, muling magbabalik loob tayo. Ang pangalan ng Ancient Demon ay magiging Belu. Ang demonic na tinig ay nagmula sa Blood Shadow habang mabilis itong dumaan sa Cloud Demon Tower. Ang isang serye ng mga ugong ay umabot sa buong mundo, at ang lahat sa loob ng kabisera ay napuno ng takot. Gayunpaman, ang ugong ay nawala pagkatapos ng sandali, at kasunod nito, ang Cloud Demon Tower ay bumagsak. Habang bumabagsak, isang malabo na demonic na anino ang lumabas at napalibutan ng Bloodlight. Sa kalaunan, ito ay nilamon ng Bloodlight na naging si Belu. Napakatagal na, ngunit ang cultivation level ng Cloud Demon ay hindi tumaas ni kaunti. Isang kabiguan. Isang kahihiyan sa akin bilang isang Ancient Demon. Nagbuga si Belu ng malamig na hininga at nawala. Bumagsak ang Cloud Demon Country dahil wala ng Ancient Demon Spirit. Gayunpaman, 3 araw pagkatapos umalis si Belu, isang napakahinang anino ang lumabas mula sa mga guho ng Cloud Demon Tower.
Puno ito ng galit at kalituhan habang maingat itong lumilipad pasulong. Kabanata 1002. Second Avatar, 2. Kung nagkaroon ako ng 100 pang taon, natapos ko sana ang Demon Split spell. Sayang, masyadong mahina ang demonic sense na ito at ang katawan ko ay nilamon na. Ang demonic sense na ito ay parang puno na walang ugat at maaaring mawala anumang oras. Bumagsak na ang Cloud Demon Tower, kaya hindi na ako maaaring manatili. Hindi ko kayang pumasok sa ibang demon country para sumipsip ng demonic energy. Dahan-daang lumipad ang demonic sense at nagpatuloy. Ngunit, siya ay masyadong mahina at maaaring mawala anumang oras. Habang lumilipad siya sa langit, dahan-dahan siyang nawawala. Sa huli, malapit na siyang mag-collapse, at maging ang kanyang mga alaala ay naging malabo. Malapit na siyang mawala ng tuluyan. Bago siya tuluyang maglaho, bahagya niyang naramdaman ang demonic energy sa ibaba niya. Ang Soul Refining Tribe ay naruroon sa ilalim niya. Noon, hindi marami ang mga miyembro ng Soul Refining Tribe, mga ilang daang libong tao lang. Karamihan sa kanila ay nagkalat, naghahanap ng mga lugar na may soul fragments. Kakaunti lamang ang mga natira sa mga lupa ng tribo. Ang mga taong ito ay nagsasamba ng King Time sa isang itim na estatwa ng bato. Ang demonic energy ay lumalabas mula sa kanilang mga ulo at pumapalibot sa buong lugar. Ang demonic sense ng Cloud Demon na labis nang nawala at gumagalaw lamang sa subconscious ay dumaan patungo sa itim na estatwa. Sa sandaling pumasok ito sa estatwa, tila ito ay nabuhay, at ang nakapaligid na demonic energy ay nagsimulang magtipon patungo dito. Habang lumilipas ang oras, dahan-dahan nang nanatili ang Cloud Demon sa loob ng estatwa. Nawalan siya ng maraming alaala habang siya ay tumakas, at ang natira ay naging malabo. Hindi na siya ang orihinal na katawan at isa na lamang siyang pira-piraso ng demonic sense. Ang lahat ng demonic energy na nanggagaling sa pagsamba ng mga miyembro ng Soul Refining Tribe ay puno ng mga alaala ng isang taong tinatawag na Wang Lin. Noong una, tumutol siya, ngunit nang umabot sa higit sa 1,000,000 ng mga miyembro ng Soul Refining Tribe, unti-unti niyang naramdaman na siya ay tinatawag na Wang Lin sa patuloy na pagsamba ng mga tao sa tribo, na siya ang kanilang ninuno. Ginugol niya ang daan-daang taon ng ganitong mga kaisipan. Habang lumalaki ang Soul Refining Tribe at umabot sa milyon, ang patuloy na pagsamba ay nagpasya sa kanya na talikuran ng kanyang nakaraan, at ngayon ay iniisip niyang siya si Wang Lin. Habang siya ay nagbabago, ang estatwa ay dahan-daang naging itsura ni Wang Lin. Naging si Wang Lin siya sa loob ng estatwa. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at tiningnan ang Ancient Demon na eksaktong katulad niya. Ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata ay naging mas maliwanag. Maging siya ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Pinagsama ang kanyang mga hinala, nakuha ni Wang Lin ang detalyadong pag-unawa kung ano ang nangyari. Pagkatapos mag-isip saglit, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at tinitigan ang Ancient Demon at bamulong, para isang Ancient Demon na makarating sa aking pintuan, sayang naman kung hindi ko ito kunin. Dahil iniisip niyang siya ako, hayaan na lang siyang maging aking pangalawang avatar. Ang aking orihinal na katawan ay isang Ancient God, ang aking unang avatar ay isang Cultivator, at ang aking pangalawang avatar ay isang Ancient Demon. Nais ko kaya gumawa ng pangatlong avatar na isang Ancient Devil. Kapag nagsama-sama sila, naisip ko kaya kung maaari kong ibalik ang Ancient Order. Ang puso ni Wang Lin ay kumabog habang tinitingnan ang Ancient Demon na nagdala ng sarili nito sa kanya, at ngumiti siya. Ang kanyang katawan ay kumislap at iniwan ang estatwa. Ang kanyang divine sense at cultivation ay bumalik sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang itim na estatwa sa harap niya at lalong lumawak ang kanyang ngiti. Malalim siyang huminga at umupo, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang mga tuhod. Pagkatapos ay nagbuga siya ng Essence Origin Energy na pinalibutan ng estatwa ng bato bago naglagay ng mga restriction sa estatwa. Kung nais niyang gawing pangalawang avatar ito, kailangan niyang i-refine ito hanggang maging isa ito sa kanyang isipan. Dapat niyang magamit ito ayon sa kanyang kagustuhan at hindi ito dapat mag-reject ng kanyang origin soul. Sa halip, ang kanyang origin soul ay dapat madaling makapagpalit dito kung kinakailangan. Bagamat tunog madali, sa katunayan, ito ay napakahirap. Bagamat magagawa ito sa pamamagitan ng puwersa, ito ay magiging epektibo lamang laban sa mga puppet na mas mahina kaysa sa kanya. Kahit na magtagumpay, magiging walang silbi ito bilang avatar. Gayunpaman, kung hindi ito mas mahina sa kanya, hindi siya maaaring gumamit ng puwersa. Sa madaling salita, ito ang unang balakid na kailangang malimpasan. Dahil hindi niya kayang pilitin ito, kailangan niyang i-refine ito ng dahan-dahan araw-araw at gugol ng maraming oras na may mababang pagkakataon ng tagumpay. Ngunit kahit magtagumpay, mayroong isang depekto. May pagkakataon na magrebelde ang avatar. Gayunpaman, hindi ito mahirap para kay Wang Lin dahil naniniwala na ang Ancient Demon na ito na siya si Wang Lin, kaya hindi na kinakailangan ng maraming refining. Ang kailangan lang ni Wang Lin ay pagsamahin ang kanyang divine sense at tiyakin na alam ng Ancient Demon kung sino ang orihinal. Hindi ito mahirap para kay Wang Lin.
Mayroon siyang mas mataas na cultivation level kaysa sa Ancient Demon at siya ay isang Ancient God. Gayunpaman, naging maingat si Wang Lin sa natitirang mga araw. Hindi lamang niya ganap na pinagsama ang kanyang Divine Sense sa Ancient Demon, kundi nag-iwan din siya ng imprint sa seal. Gayun din, nag-iwan siya ng maraming restriction sa loob ng avatar. Kung magrebelde man ito, madali itong mapapakalma ni Wang Lin gamit lamang ang isang pag-iisip. Kung titigil siya dito, hindi ito magiging estilo ni Wang Lin. Bukod dito, ginamit niya ang ilang pamamaraan ni Celestial Emperor Qinglin para kontrolin ang mga puppet sa pangalawang avatar na ito. Tanging nang magkaroon siya ng ganap na kontrol ay siya'y nakapagsaya. Tinitingnan ang estatwa ng bato sa harap niya, naramdaman niyang parang isa na ito sa kanya. Sayang naman at walang katawan ng pangalawang avatar na ito at kailangan manatili ito sa loob ng estatwa ng bato. Hindi ito maaaring humiwalay dito sa ngayon, at kung ito ay umatake, karamihan sa paggamit nito ay ang demonic sense. Mahina rin ito, nasa late stage ascendant lamang. Gayunpaman, pira-piraso ito ng demonic sense. Kung magkaroon ito ng sapat na demonic energy, lalaki ito at maaabot ang level ng isang ancient demon. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Alam niyang hindi niya kailangang magmadali at kailangan niyang gawin ito ng dahan-dahan. Matapos ayusin ang bagay sa Soul Refining Sect, hindi kinuha ni Wang Lin ang estatwa ng bato. Sa halip, naglagay siya ng mga makapangyarihang restriction at inutusan ng Soul Refining Sect na ipagpatuloy ang pagsamba dito. Ang pangalawang avatar na ito ay isang binhi. Sa ngayon, wala itong silbi sa akin, ngunit kapag lumaki. May pagnanais sa mga mata ni Wang Lin. Pagkatapos, kumislap ang kanyang katawan at siya'y nawala. Bagamat nanalo ang Sky Demon Country sa laban-laban sa Fire Demon Country daan-daang taon na ang nakalipas, malaki ang naging casualties nila. Hanggang ngayon, matapos ang daan-daang taon, ang kanilang populasyon ay malayo pa rin sa dati. Pati na ang pinakamasiglang kabisera ng Sky Demon Country, bagamat hindi malungkot, hindi na kasing abala tulad ng unang pagdating ni Wang Lin. May mga tindahan pa rin sa mga kalsada, ngunit kakaunti ang mga naglalakad. Ang mga ilang naglalakad ay mabilis na tumingin sa mga tindahan at pagkatapos ay agad na umalis. Mayroong isang mahabang ilog na dumadaloy sa loob ng lungsod na kumukonekta sa ilog sa labas ng lungsod at bumubuo ng isang cycle. Sa sandaling iyon, tahimik na nakaupo si Wang Lin sa tabi ng ilog at pinagmamasdan ng daloy ng tubig. Kung may kapangyarihan na bumalik sa nakaraan ng daan-daang taon, matutuklasan mong siya ay nakaupo eksaktong sa lugar na iyon kung saan siya nakaupo noon. Sa oras na iyon, siya ay pareho pa rin ng tao sa parehong posisyon sa tabi ng parehong ilog, ngunit walang flower boat sa ilog at walang tunog ng zither na pumapasok sa kanyang mga tainga. Isang bakas ng kalungkutan ang lumitaw sa puso ni Wang Lin habang tinitingnan ang walang laman na ilog. Para bang naririnig pa niya ang echo ng zither music mula daan-daang taon na ang nakaraan. Gayunpaman, mahina na ang tunog na iyon, para bang kayang-kayang alisin ang hangin nito at hindi na maririnig pang muli. Sa pag-iisip na ito, kung hindi dahil sa pag-inom ng alak kasama ang Demon Emperor noong isang gabi, malamang na hindi na nakita pa ni Wang Lin ang mukha ng babaeng tumutugtog ng zither. Hanggang ngayon, tanging ang kanyang mag-isa na itsura at ang zither music na puno ng kalungkutan pa rin ang kanyang naaalala. Habang nakaupo siya at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, nalunod si Wang Lin sa kanyang mga alaala. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang paglipas ng panahon. Sa isang kisap mata, daan-daang taon ang lumipas. Maaari nitong hugasan ang lahat, maliban sa kanyang walang katapusang alaala. Marahil ito ang trahedya ng buhay. Ang buntong hininga ni Wang Lin. Ang panahon ay umiiral dahil sa pagkakaroon ng mga alaala. Kung walang alaala, hindi na rin tatakbo ang panahon. Siguro naririyan pa si Mo Lihai. May isang jug ng alak sa tabi ni Wang Lin. Ang alak na ito ay mula sa parehong tindahan noong mga panahong iyon. Matapos ang mga henerasyon, pareho pa rin ang label, ngunit ang alak. Ininom ito ni Wang Lin at ngumiti. Pati ang lasa ay nagbago. Ngumiti si Wang Lin nang mapait at ibinaba ang jug ng alak. Tiyak na nagbago nga. Ang mga inapo ng matandang lalaking iyon ay wala na ang kakayahan ng kanilang ninuno, kaya hindi na nila kayang kopyahin ang lasa noong dati. Isang kalmadong tinig ang nagmula sa likod ni Wang Lin. May halong pagod. Hindi lumingon si Wang Lin at nagbuntong hininga. Wala na ang Demon Emperor na gaya ng dati. Isang buntong hininga ang nagmula sa likod ni Wang Lin. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nakasuot ng purple ang umupo sa tabi niya. Siya ay napakagwapo, na may bakas pa ng hitsura niya noong kabataan. Ngunit ngayon, may mga piraso ng puting buhok at mukhang matanda na. Inom ka at subukan mo. Inabot ng kalagitnaan ng lalaking edad ang isang jug ng alak kay Wang Lin. Ininom ito ni Wang Lin at ngumiti. Parang alak noong panahon na iyon. Alam kong babalik ka, kaya nag-imbak ako ng marami para makiinom tayo. Inilayong ng kalagitnaang lalaking ang kamay at muling lumitaw ang isang jug. Uminom siya ng malaki bago ngumiti at nagsabi, "Kapatid Wang, nararamdaman mo ba ang kalungkutan nang wala ang zither music noon?
Dahan-daang umabot ang tunog ng zither mula sa malayo, dala ang isang bakas ng kalungkutan at pagdadalamati. Pagkalipas ng ilang sandali, isang malaking barko ang dumaan sa ilog. Sa unahan ng barko ay nakaupo ang babae na nakatalikod kay Wang Lin, tumutugtog ng zither. Kabanata 1003. Emperor Tuogu. Hawak ni Wang Lin ang jug ng alak sa kanyang kamay habang pinapanood ang papalabas na barko. Pumasok sa kanyang mga tainga ang tunog ng zither na para bang bumalik siya ng ilang daang taon na ang nakalipas. Ngunit ang zither music na ito ay tanging tunog lamang, wala na ang alindog ng mga nakaraang panahon. Hindi na ang bulag na babae mula noon ang tumutugtog ng zither. Pagkatapos uminom ng isang lagok ng alak, nagbuntong hininga si Wang Lin. Mahal na mahal ng Demon Emperor. Walang sinabi ang kalagitnaang lalaki. Ang dalawa ay nanatiling nakaupo sa tabi ng ilog, iniinom ang isang jug pagkatapos ng isa pa. Lumubog ang araw at ang mundo ay binalot ng dilim. Wala ng buwan sa gabing iyon. Ang tanging natira ay ang tunog ng zither at ang kumikislap na ilaw mula sa barko sa ilog. Dahan-daang lumipas ang oras at lumitaw ang araw mula sa silangan, na nagpapawala ng dilim. Sa tabi ng ilog, si Wang Lin ay napapaligiran ng mga empty wine jugs. Tumingin ang kalagitnaang lalaki sa mga jugs ng alak at bumanggit, alam na ni Lord Bailu ang pagdating ni Brother Wang. Pinadala niya ako dito para maghatid ng mensahe kay Brother Wang. Walang emosyon ang ekspresyon ni Wang Lin. Nang dumating ang Demon Emperor, inaasahan na niya ito. Sa huli, ang Demon Spirit Land ay nasa ilalim na ng pamamahala ni Bailu. Bawat oras na siya ay kumain ng isang ancient demon spirit, siya ay nagiging ilang beses na mas malakas. Ininom ni Wang Lin ang kalahating jug ng alak sa isang lagok. Kung papayag si Brother Wang na maglaan ng isang lugar para makapasok sa ika-5 yungib, 4 na bansa ay ibibigay sa Soul Refining Sect. Bukod pa dito, hindi makikialam si Lord Bailu sa anumang usapin ng Soul Refining Sect, pati na ang nalalabi na demonic sense ng Cloud Demon. Ang pag-iral ng itim na bato ay kayang linlangan ang marami, ngunit hindi ito kayang linlangan ni Ancient Demon Bailu. Ang dahilan kung bakit hindi siya kumilos ng ilang daang taon at pinayagan itong mag-develop sa Soul Refining Tribe ay lahat para sa araw na ito. Tumingin si Wang Lin sa malayo at kalmado niyang sinabi, "Sige." Tumayo ang kalagitnaang lalaki, nagsalo ng kamay, at nagsabi, "Brother Wang, natapos ko na ang ipinasang gawain sa akin ni Lord Bailu. Ngayon, may isang bagay akong nais hilingin sa iyong tulong. Ang espiritu ng aking Emperor's Sword ay anak ng isang mabuting kaibigan ko. Ngunit dahil sa ilang mga pagsubok, hindi siya nakaligtas sa kamatayan kundi naging espada ko na lamang. Matagal na siyang nakulong dito at hindi pa siya nakalabas ng Demon Spirit Land. Nais ko sanang humingi ng tulong kay Wang Lin upang mailabas ang espiritu na ito mula sa Demon Spirit Land upang siya'y makapasok sa cycle ng reincarnation o makatagpo ng ibang kapalaran." Ang ekspresyon ng kalagitnaang lalaki ay malungkot habang tinuturo ng kanyang kanang kamay ang walang hangganan. Isang sinag ng enerhiya mula sa espada ay nagmula sa palasyo, at ang Emperor's Sword ay nasa loob ng enerhiya ng espada. Nag-isip si Wang Lin saglit bago dahan-daang sinabi, "Bakit hindi mo nalang hilingin sa iba?" Uminom ang kalagitnaang lalaki, umiling at kalmadong sinabi, "Maraming tao na ang pumasok sa Demon Spirit Land sa nakaraan, ngunit kakaunti lamang ang mga tao na maaari kong pagkatiwalaan. Gayunpaman, may lakas pa akong protektahan ng espada, kaya't namiss ko ang pagkakataon." Nagsay si Wang Lin. Nang dumating ang Demon Emperor kagabi, napansin niyang may bahagyang aura ng kamatayan mula sa kanya. Ang buhay ng Demon Emperor ay malapit nang magtapos. Bagamat ang mga tao sa Demon Spirit Land ay mas mahahabang mabuhay kaysa sa mga ordinaryong cultivators, may hangganan pa rin ito. Kung walang aksidente, hindi lalampas ng 30 taon at mamamatay ang Demon Emperor. Bilang isang kakilala, wala si Wang Lin dahilan para tumanggi, kaya tumango siya. Ngumiti ang kalagitnaang lalaki at nagpakita ng kaluwagan. Pagkatapos ay inihagis ang kanyang kanang kamay at ang Emperor's Sword ay naging isang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi pagkakasunduan. Kung hindi dahil ang espada ng espiritu ay walang luha, tiyak na magbasa ng mga mata niya. "Maging mabait ka, at huwag maging matigas ang ulo," tumingin ang kalagitnaang lalaki sa babae na parang hindi isang espada ng espiritu kundi ang sarili niyang anak. Pagkatapos magbuntong hininga, nagsalo siya at yumuko kay Wang Lin. "Maraming salamat, Brother Wang." Pagkatapos nito, bumalik siya at naglakad palayo. Sa ilang hakbang, malayo na siya, iniwan si Wang Lin, hawak ang jug ng alak, at ang babae, puno ng kalungkutan at hindi pagkakasunduan. "Pumunta na tayo." Ininom ni Wang Lin ang natirang alak sa jug at inilagay ito sa gilid. Pagkatapos ay tumayo at naglakad sa hangin. Tumingin ang babae sa imperial na kabisera na may mga mata na puno ng kalungkutan. Naunawaan niya na ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang Demon Emperor na tinuring siya bilang anak. Ang hangganan ng buhay ng isang tao ay isang bagay na hindi pwedeng baguhin.
Puno ng lungkot, ang katawan niya ay naging berdeng usok at bumalik sa Emperor's Sword. Naglabas siya ng isang malungkot na awit ng espada at sumunod sa likuran ni Wang Lin. Ang Emperor's Sword ay parang isang sinag ng pilak na sumunod kay Wang Lin. Habang naglakbay si Wang Lin, inihagis niya ang kanyang kamay at inilagay ang espada sa kanyang bag. Pagkatapos, ipinakalat niya ang kanyang Divine Sense bago kinuha ang Celestial Cave Token at biglang naglaho sa isang sinag ng gintong liwanag. Sa ika-4 na yungib, na pinangunahan ni Sito Nan, patuloy nilang binabasag ang mga restriction sa loob. Maraming restriction sa yungib at habang binabasag nila ang mga ito, mga bagay na nauukol sa mga Celestials ang lumilitaw sa kanilang harapan. Sa cultivation ni Sito Nan at ng kanyang mga kasama, hindi mahirap basagin ang mga restriction na ito. Direkta nilang tinungo ang sentro ng yungib. Ngunit ang lakas ng mga restriction dito ay halos umabot na sa pinakamataas na antas. Hindi ito basta mababasag gamit ang cultivation lamang. Sa halip, kailangan mong maunawaan ang restriction upang mabasag ito. Sa sandaling ito, may isang sinag ng gintong liwanag sa platform sa labas ng yungib, at lumitaw si Wang Lin. Hindi siya nag-atubili at diretsyong pumasok sa yungib. Sa daan, nakita niya ang lahat ng mga nabasag na restriction. Maliban sa ilan sa pasukan na nabasag na ng iba matagal na, ang natitira ay nabasag ni Sito Nan at ng kanyang mga kasama. Hindi nagtagal, nakita ni Wang Lin si Sito Nan at ang kanyang mga kasama. Ang tatlong magkakapatid na Chen ay nakaupo at nagme-meditate, pinalilibutan ng puting usok. Kitang-kita na maraming enerhiya ang naubos nila sa pagbabasag ng isang restriction at nagbabalik loob. Si Big Head ay nasa tabi ng tatlong magkakapatid na Chen. Ang ikinagulat ni Wang Lin ay may hindi inaasahang talento si Big Head sa mga restriction. Siya ang nangunguna kay Lei Ji sa pagkwenta kung paano basagin ang isang restriction. Si Master Hollow Wind ay nag-aral din ng mga restriction, kaya siya ang naging pangunahing lakas sa pagbabasag ng mga ito. Samantalang si Sito Nan at ang babaeng nakasuot ng pilak ay naging responsable para sa anumang pabor na reaksyon kapag nabasag na ang mga restriction. Dahan-daang dumating si Wang Lin at agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Nandyan na si Sito Nan ng ilang araw at tila naiinip na siya. Ang mga restriction sa paligid niya ay nagdudulot sa kanya ng pagkahilo dahil kaunti lang ang alam niyang tungkol sa mga restriction. Sa pananaw niya, walang kinalaman kung gaano kalakas ang mga restriction, basta't mataas ang antas ng kanyang cultivation, kayang-kaya niyang basagin ito. Ngunit dahil siya ang namamahala sa pagharap sa mga pagbabago na maaaring mangyari kapag nawasak ang isang restriction, hindi siya makaalis. Kung hindi, sa kanyang ugali, tiyak ay matagal na niyang binasag ang mga restriction mag-isa. Nang makita niyang bumalik si Wang Lin, kumislap ang mga mata ni Sito Nan at tumawa. Ayos, dumating ka na rin. Bored na ako dito. Hindi naman malaki itong Celestial Cave, pero hindi rin ito maliit. Direko tayong pumunta dito, pero baka may mga yaman sa ibang lugar. Mag-e-explore muna ako. Pagkatapos nito, hindi na siya naghintay ng sagot mula kay Wang Lin. Pumasok siya sa isang kagubatang bambo sa gilid at nawala. Dahil sa cultivation ni Sito Nan, hindi nag-alala si Wang Lin tungkol sa kanya. Tungkol naman sa lason, naglaan sila ng ilang oras at nakagawa ng paraan upang pansamantalang mapigilan ito nang hindi kailangan ng tulong ng isang babaeng cultivator. Kung worst case scenario, matrap lang si Sito Nan at matutulungan siya ni Wang Lin mamaya. Hindi huminto si Wang Lin at dumiretso siya kay Master Hollow Wind at tumingin sa harap. May isang maliit na ilog na dumadaloy, mga 100 hakbang ang layo mula sa kanila, at may manipis na ulap na nakapalibot dito. May isang bato na tulay na nagdudugtong sa magkabilang panig ng ilog. Ang tulay na bato na ito ang tanging daan. Napaka-estranghero ng lugar na ito. 5 oras na kaming naharang dito. Hindi ko alam kung paano ko pag-aaralan ang restriction na ito. Pero may kutob ako na kung bubuksan namin ito gamit ang lakas, magdudulot ito ng hindi maiisip na chain reaction, kaya't hindi namin ito pwedeng pilitin. Tumanggo si Master Hollow Wind kay Wang Lin at ipinaliwanag ito ng detalyado. Nais niyang ipaliwanag kay Wang Lin na baka hindi pa siya masyadong marunong sa mga restriction at baka pilitin niyang basagin ito ng puwersa. Neutral ang ekspresyon ni Wang Lin habang nakatingin siya sa tulay na bato at hindi nagsalita. Ang Celestial Cave na ito ay may 2 palapag, at nandito kami sa isang bahagi kung saan nagtatagpo ang panloob at panlabas na palapag. Pagdaan natin sa ilog na ito, makakapasok tayo sa panloob na bahagi ng Celestial Cave. Ang mga restriction dito ay masyadong komplikado, kaya't hindi natin kayang lampasan ito sa maikling panahon. Iminungkahi ni Big Head na hindi na tayo dumaan sa tulay na bato kundi basagin ang gilid at dumaan sa ilog. Nagsalita si Master Hollow Wind habang tumingin kay Big Head, na kumikislap ang mga mata at nagbibigay ng utos kay Lei Ji na magtapon ng mga suntok sa mga restriction na nasa harap. Nag-alala si Master Hollow Wind at tumingin sa ilog, sabay sabi, ang tatlong magkakapatid na Chen ay ubos na ang enerhiya at nagbabalik loob. Ang plano ni fellow cultivators ito ay maghintay na makarecover sila at magtulungan kami sa pagbabasag nito.
May mga pag-aalinlangan pa ako sa paraang iyon. Sa pananaw niya, hindi pa matagal ang cultivation ni Wang Lin. Natutunan niyang konti lamang ang alam ni Wang Lin tungkol sa mga restriction. Ang makamit ang ganitong antas ng cultivation sa loob lamang ng mahigit 1,000 taon ng pagsasanay ay hindi ka panipaniwala. Natatakot ako na hindi gaanong marunong si Wang Lin sa mga restriction. Wala siyang oras para magmaster sa mga ito. Kailangan kong magdepende kay Big Head at sa aking sarili. Bumantang hininga si Master Halloween sa loob-loob. Alam niyang hindi siya ganun kalakas sa mga restriction, at bagamat kaya niyang hawakan ang mga restriction sa panlabas na bahagi, pakiramdam niyang nawawala na ang kontrol niya dito sa bahagi ng junction na ito. Tumingin si Wang Lin sa tulay na bato at hindi naiwasang magkunot-noo. Hindi na nakapagtataka na nahirapan si Master Halloween dito. Talagang kung pipilitin nilang basagin ito gamit ang lakas, magiging hindi maiiwasan ang chain reaction. Natatakot akong ito ang unang balakid upang makapasok sa panloob na bahagi ng Celestial Cave. Bagamat ang 100 hakbang sa harap nila ay mukhang ordinaryo, maliban sa sinabi ni Master Halloween, napansin ni Wang Lin ang iba pang mga potensyal na banta. Ang mga restriction dito ay ibang-iba sa mga nasa panlabas na bahagi. Kailangan ko itong maranasan upang matiyak kung ito ang aking hinala. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at dahan-dahan niyang sinabi, Silver Corpse. Pinagkintab ng mata ng babaeng nakasuot ng pilak at lumapit kay Wang Lin. Ang matalino niyang mata ay nakatingin kay Wang Lin, naghihintay ng kanyang utos. Hindi tiningnan ni Wang Lin ang babae sa pilak. Tumitig siya sa tulay na bato at kalmadong sinabi, maglakad ng 10 hakbang. Hindi napigil ang magkunot-noo si Master Halloween. Ito ang pinaka hindi matalinong hakbang sa kanya. Maaaring ma-activate lang ang restriction sa ganitong paraan. Gayunpaman, tumingin lang siya kay Wang Lin nang hindi nagsasalita. Sa halip, umatras siya ng ilang hakbang at nagsimula mag-obserba. Kabanata 1004. Ang pag-iral sa kailaliman ng Celestial Cave. Sa sandaling ito, maging ang tatlong magkakapatid na Chen ay bumangon at binuksan ang kanilang mga mata. Habang sila'y nag-eehersisyo, ang Celestial Spiritual Energy ay pumasok sa kanilang mga katawan. Pagkatapos magkunot ng noo, tumayo si Master Ye Chen at nagsalita, kagalang-galang na Cultivator Wang, hindi tama ang bagay na ito. Bagamat hindi ako masyadong marunong sa mga restriction, kahit ako ay makikita ko ang nakatagong malas na hangarin dito. Kung bubuksan natin ito gamit ang lakas, mas mabuti pang maghintay tayo hanggang sa makabawi tayo upang magkaroon tayo ng mas mataas na tsansa. Walang problema. Hinawakan ni Wang Lin ang kanyang kamay at tinanggihan si Master Ye Chen. Ang utos ni Wang Lin ay walang katulad para sa babae sa pilak. Wala siyang pag-aalinlangan na pumasok sa 100 hakbang na lugar. Sa sandaling ang kanyang kanang paa ay tumupak, kuminang ang mga mata ni Wang Lin. Hindi tumigil ang babae sa pilak at agad na kinuha ang susunod na hakbang. Nakasyam na hakbang na siya ng magkakasunod. Sa sandaling tumapak ang kanyang 10 hakbang, nagkaroon ng mga alon sa loob ng 100 hakbang na lugar at isang banayad na ulap ang lumitaw sa lugar. Mabilis na tumalab ang ulap papunta sa babae sa pilak. Bilang karagdagan, habang pinapanood ng lahat, ang 100 hakbang na lugar sa harap nila ay dumukot na parang may puwersang punitin ito. Mabilis na kumurap ang mga mata ni Wang Lin habang siya ay nag-iisip ng mabilis. Tahimik niyang sinabi, sumugod gamit ang isang spell sa kaliwa, pagkatapos ay umatras. Agad na tumalima ang babae sa pilak. Kumislap ang kanyang kanang kamay at naging isang rune na mabilis na tumama sa kaliwa. May narinig na malakas na tunog na parang isang bagyong dumaan sa lugar. Ang ulap ay napalakas at kahit ang mga alon ay nawala. Tahimik na umatras ang babae sa pilak sa labas ng 100 hakbang na saklaw. Nagulat si Master Halloween sa nakita niya, at kuminang ang kanyang mga mata. Hindi lang siya, maging ang tatlong magkakapatid na Chen ay nagulat, at tinitigan nila si Wang Lin ng may kakaibang mga ekspresyon. Bago pa sila makapag-isip, si Wang Lin ay lumakad paatras at tumalon. Tumapak siya sa lugar kung saan tumapak ang 10 hakbang ng babae sa pilak. Tulad ng inaasahan ko, ang mga restriction dito ay iba sa mga nasa labas. Kahit na ang mga pagbabago sa mga restriction malapit sa ilog ay walang katapusan, mayroon lang itong isang anyo. Isa ay ang putik at ang pangalawa ay ang singaw ng tubig. Nag-flash ng mga pagdededuksyon sa kanyang mga mata habang patuloy siya sa kalkulasyon. Ang lahat ng mga restriction sa loob ng 100 hakbang na lugar ay unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Natutunan ni Wang Lin ang mga restriction sa Land of the Ancient God, at ipinagpatuloy pa niya ito sa loob ng higit sa 1,000 taon. Pagkatapos, sa All Heaven, namana niya ang Annihilation Restriction. Bagamat malakas ang mga restriction, hindi na si Wang Lin katulad ng dati. Bagamat hindi kasing bilis ng kanyang paglago sa cultivation, mabilis pa rin ang kanyang paglago sa mga restriction. Alam ni Wang Lin na may kulang siya sa talent sa cultivation, ngunit may kamanghamanghang comprehension siya sa mga restriction.
Ito ang napansin ni Wang Lin sa Land of the Ancient God. Habang siya'y nag-cultivate, nakita ni Wang Lin ang lahat. Ang talent ng isang tao sa cultivation ay nakadepende sa kung gaano siya kasensitibo sa spiritual energy. Kung mas sensitibo ka, mas magaling ang talent mo. Ngunit ang mga restriction ay walang kinalaman sa sensitivity ng isang tao sa spiritual energy. Ang mga restriction ay nakasalalay sa kalkulasyon at deduksyon ng isang tao. Nakadepende ito sa isipan. Wala siyang kakulangan sa isip, at ang kanyang paglago ay halos superhuman na sa aspeto ng ito. Kung hindi siya makararating ng ganito kalayo sa loob ng 1,000 taon ng cultivation. Tumayo siya sa ikasampung hakbang at tumingin sa unahan. Ang liwanag ng mga restriction sa kanyang mga mata ay bumuo ng isang bagyo, at sa isang kisap mata, nagbago ang lahat ng nasa harap niya. Ang dating kalmadong 100 hakbang ay naglalaman ng kabuuang 39,714 na restriction. Ang mga restriction na ito ay hindi independent, kundi lahat ay magkakaugnay. Kung ang isa ay na-activate, lahat ng mga ito ay mag-a-activate. Kung si Wang Lin ang nasa nakaraan bago matutunan ng annihilation restriction, marahil ay matutuklasan niya itong nakakalito at hindi maglakas loob na pumasok. Maghihintay siya sa labas at magdededuce ng higit sa 30,000 restriction bago siya maglakas loob na subukan silang basagin. Ngunit, ang kaalaman ni Wang Lin tungkol sa mga restriction ay umabot na sa isang kumpletong antas, at namana niya ang annihilation restriction. Nakuha din niya ang heart restriction na siyang rurok ng annihilation restriction. Ang lahat ng bagay sa mundo ay maaaring matrap ng mga restriction. Ang isang universo ay maaaring itago sa puso ng isang tao. Isang galaw mula sa puso ng isang tao ay maaaring magdulot ng walang katapusang mga restriction. Habang siya ay nagdededos, inangat ni Wang Lin ang kanyang mga paa at naglakad pa ng 10 hakbang. Kaagad na nag-activate ang mga restriction sa loob ng 100 hakbang na lugar na parang isang bato na inihagi sa isang lawa na nagpapalabas ng isang chain ng alon. Ang puwersa mula sa mga alon ay nakagulat kay Master Halloween. Talagang ang masalimuot ang mga celestial restriction. Nagtataka ako kung paano binasag ng All-Seer at Ling Tianhao ang mga restriction sa kanilang kuweba. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Hindi siya tumigil at patuloy na naglakad paaban. Nagpakita ng buhangin sa loob ng 100 hakbang, na parang naging desyertong lugar at tinakpan ang buong lugar. Ang buhangin at bato ay nagbuo ng isang bagyo at umatungal. Ang bagyo ay tumama ng diretso kay Wang Lin. Hindi ito nakikita ng mga tao sa labas, ngunit si Master Halloween at ang mga kasama niya ay mga malalakas na cultivator. Hindi nila kailangan ng mata, gamit ang kanilang divine senses para makita ang nakagugulat na epekto sa loob ng 100 hakbang na lugar. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Sa sandaling dumaan ang bagyo sa kanya, inangat niya ang kanyang kanang kamay at isang restriction ang lumipad. Ang restriction na ito ay tumama sa bagyo at agad na tinanggal ito. Gayunpaman, sobrang laki ng bagyo. Tila tinakpan nito ang buong mundo. Bagamat bumagsak ang bagyo, hindi nito naapektuhan ang lakas ng bagyo. Ngunit ang punto ng pagkabasag ay nasa ibabang bahagi ng bagyo, kung saan si Wang Lin naroroon. Bilang resulta, nagpatuloy ang pagbagsak, at dumaan si Wang Lin sa bagyong ito. Ang simpleng restriction na ito ay natutunan ni Wang Lin pagkatapos ng maraming kalkulasyon. Ang oras, lokasyon, at sukat ng restriction ay kailangang perpekto, kung hindi ay hindi niya magagampanan ang pagbagsak ng bagyo para siya makadaan. Bagamat mukhang madali, hindi ito isang bagay na magagawa ng karaniwang tao. Ang mga mata ni Master Halloween ay kumislap ng maliwanag habang tinitingnan si Wang Lin. Naghirap siya ng hininga sa nakita niya. Hindi niya kayang paniwalaan na si Wang Lin, na nag-cultivate lamang ng ilang maikling panahon, ay may ganitong kakayahan sa mga restriction. Ang kanyang kalmado ay hindi peking, siya ay tunay na kalmado. Natatakot akong siya ay nakapagdeduce na ng lahat ng restriction sa loob. Hindi siya magbubukas ng daan gamit ang lakas, gagamitin niya ang mga restriction para basagin ang mga restriction. Ang tatlong magkakapatid na Chen ay huminga ng malalim at nagtinginan. Lalo nilang nirerespeto si Wang Lin sa kanilang mga puso. Matapos dumaan sa bagyo, si Wang Lin ay naging mas mabilis at naglakad ng 70 hakbang. 10 hakbang na lang ang layo niya mula sa Stone Bridge. Sa sandaling ito, nawala ang bagyo, ngunit nagkaroon ng singaw ng tubig at maririnig ang tunog ng mga alon. Sa mga mata ni Wang Lin, ang 100 hakbang na lugar ay biglang naging isang dagat, at ang galit na mga alon ay bumagsak sa kanya. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Naghihintay siya para sa sandaling ito. Nang bumagsak ang galit na mga alon sa kanya, ang kanang kamay ni Wang Lin ay tumama sa kanyang bag ng pag-iingat at isang bagay ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ito ay ang heart compass na dapat mayroon ng tagapagmana ng heart restriction. Hawak ang compass, tumayo ng diretso si Wang Lin. Ang mga alon ay tumama sa kanyang damit, at ang kanyang mahabang buhok ay bumangon pabalik, na nagbigay sa kanya ng hitsura ng isang celestial.
Ang kanyang kaliwang kamay ay kumilos sa compass at nagkaroon ng tunog ng crackling mula sa compass. Pagkatapos, nagsimula itong umiikot. Ang kaliwang kamay ni Wang Lin ay naging parang anino habang siya ay patuloy na kumikilos, at ang mga mata niya ay kumislap. Nang hindi tumigil, naglakad siya patagilid. Pagkatapos ay gumalaw siya ng ilang paa sa isang hakbang at tumalon sa galit na mga alon. Ngunit, sa sandaling siya ay lumapit sa galit na mga alon, kumislap ang malamig sa mga mata ni Wang Lin. Inalag niya ang compass sa kanyang mga kamay at isang malaking bilang ng mga restriction ang lumabas. Bas again. Habang sumigaw si Wang Lin, ang compass na lumabas ay naglabas ng itim na liwanag. Ang mga restriction sa paligid nito ay rumugol habang itinulak ang mga ito palabas. Sa isang iglap, bumagsak ang galit na mga alon na parang naging masunurin at naghiwa-hiwalay na inch by inch sa harap ni Wang Lin. Sa sandaling nawala ang mga alon, isang sigaw ang narinig mula sa loob ng Celestial Cave at umalingaw sa buong kuweba tulad ng tunog ng mga alon. Talaga nga may nagko-control sa mga restriction. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Nang makita niya ang restriction sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may mali. Ang mga restriction sa outer layer ay lahat ay mga patay na restriction na walang may nagko-control sa kanila. Lahat ay nagbabago ayon sa isang patakaran at gumagalaw base dito. Ngunit ang mga restriction sa loob ng 100 hakbang ay iba. Mayroon siyang hindi maliwanag na pakiramdam na may nagko-control sa mga ito. Kaya't pinasok ni Wang Lin ang babae sa pilak upang sumubok. Matapos obserbahan ng mga pagbabago sa mga restriction nang magpatuloy siya ng 10 hakbang, tiyak na ang kanyang hinala ay tama. Sa sandaling ito, naglakad siya ng diretso hawak ang compass at tumapak sa stone bridge. Tumungo siya sa loob ng Celestial Cave at nagpatuloy na walang takot. Ang kuweba ng isang Celestial ay hindi magiging simple. Alam ni Wang Lin ito ng mabuti. Hindi ko lang alam kung ano ang nasa kailaliman ng Celestial Cave na kumokontrol sa mga restriction upang pigilan ang mga dayuhang pumasok. Ipinakita ni Master Hollowwind ang isang matang humahanga habang siya, ang tatlong magkakapatid na Chen, at si Big Head ay mabilis na sumunod. Tumayo si Wang Lin sa ibabaw ng tulay at maingat na tinitigan ang nasa harap niya. Ang loob ng Celestial Cave ay parang isang hardin na may mga bulaklak sa bawat sulok. Bagamat isang Celestial Cave, ang mga kulay ay nagbigay ng pakiramdam na ang lugar ay isang magulo. 4 na pavilion na inukit mula sa jade ang matatagpuan sa mga gilid, at isang malaking palasyo sa gitna. Ito ay may mga inukit na dragon at phoenix, pati na rin ang ibang celestial beasts na hindi alam ni Wang Lin. Ito ay nagbigay sa palasyo ng isang aura ng celestial might. Bilang karagdagan, mayroong 10 gintong estatwa sa labas ng palasyo. Lahat ng 10 estatwang ito ay may suot na armor na parang sila ay mga celestial soldiers. Xuan Gold. Kumunat ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan ang lahat ng 10 golden soldiers na yari sa Xuan Gold. Ang Xuan Gold na ito ay isa sa mga pangunahing sangkap upang palakasin ang katawan ng isang celestial guard. Isang nakakatakot na aura ang nagmumula sa kailaliman ng madilim na palasyo at pumulibot sa buong lugar. Kabanata 1005. Flower Celestial. Tumingin si Master Hollowwind sa palasyo sa gitna at dahan-daw ang nagsabi, itong matandang ito ay natutunan mula kay Ling Tianhao na may isang kaluluwa ng isang celestial na nagbabantay sa Celestial Cave. Naglaan siya ng maraming pagsisikap upang patayin ang kaluluwa ng celestial at sa wakas ay maagaw ang Celestial Cave. Nagniningning ang mga mata ni Wang Lin at hindi nagdalawang isip na umusad. Lumakad siya patawid sa batong tulay at pumasok sa loob ng batong palasyo. Sa sandaling siya ay lumapit, gumalaw ang walang katapusang dagat ng mga bulaklak at ang amoy ng mga bulaklak ay sumalubong sa kanya. Amoy ito ng bato at naglalaman ng kakaibang lason. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Master Hollowwind habang mabilis na umatras at nagsabi, Rain Poison Fragrance. Isang beses kong binasa ang ilang mga tala ng Celestial Realm, at isa sa mga iyon ay nagtalakay tungkol sa mga lason ng Celestial Realm. Nilanggo nito ang top 100 na lason at nagbigay ng maikling paglalarawan sa bawat isa. Matapos pakuluan ng walang katapusang mga bulaklak, may 2 uri ng lason na maaaring mabuo. Isa sa mga ito ay ang Rain Poison Fragrance. Kapag naamoy ito, agad magiging hindi matatag ang iyong pagkatalino, at kapag nakuha mo pa ang ilang hininga, mawawala ang lahat ng iyong cultivation. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng 3 Chen brothers, ngunit hindi sila umatras. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga Nirvana Scryer na mga cultivators, kaya mayroon silang mga paraan upang maprotektahan ang kanilang sarili. Tumingin si Wang Lin sa dagat ng mga bulaklak sa harap niya at tahimik na nagtanong, ano ang pangalawa? Ang pangalawa. May bakas ng pagkabigla sa mga mata ni Master Hollowwind at nagsabi, ang Rain Poison Fragrance ay nasa ranggo 73, ngunit ang isa pang lason na tinatawag na Flower Spirit ay nasa ranggo 49. Pagkatapos alisin ang kanyang tingin mula sa mga bulaklak, inilag ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at isang kakaibang hangin ang dumaan sa lugar. Ngunit nagulat si Wang Lin nang matuklasan niyang hindi naapektuhan ang lason ng kakaibang hangin.
Parang wala itong anyo at patuloy na dumadaloy patungo sa kanila. Interesante. Pumikit ang mga mata ni Wang Lin, ngunit hindi siya umatras. Nang dumating ang amoy, tahimik niyang sinabi, Silver Corpse. Pagkatapos niyang magsalita, gumalaw ang babae na nakasuot ng pilak at dumaan sa tatlong Chen brothers at dumiretso patungo sa amoy ng bulaklak. Nang pinagtibay ni Wang Lin ang bangkay na ito, naintindihan niya ito ng mabuti. Wala itong mga kamanghamanghang spells, at para sa mga magic treasures, mayroon lamang itong isang pares ng gunting. Ang tunay na lakas nito ay nasa lason. Noong ang pilak na bangkay ay malubhang nasugatan at inagaw ito ni Wang Lin, maraming iba pang mga cultivator ang may mga kaparehong ideya. Gayunpaman, nilamon lahat ng laman at dugo ng kanilang katawan hanggang sa maging mga bag na lamang ng mga buto. Akala ni Wang Lin noon na ito ay isang uri ng spell, ngunit nang siya ay nag-refine dito, natuklasan niyang ito ay isang lason. Habang pinag-aaralan siya, natuklasan ni Wang Lin na ang pilak na bangkay na ito ay may napakabagsik na lason sa kanyang katawan. Ang lason ay iba-iba at maaaring pagsamahin upang bumuo ng iba't ibang nakakatakot na mga lason. Dahil dito, ang pilak na bangkay ay naging isang lason na bangkay sa mata ni Wang Lin. Ang lason ay ang tunay na lakas ng pilak na bangkay na ito. Sa kanyang Nirvana Cleanser na cultivation at ang lason sa kanyang katawan, kung hindi dahil sa pagkakaroon ni Wang Lin ng katawan ng isang ancient god, ang pakikitungo sa kanya ay magiging sakit sa ulo at hindi niya ito basta-basta aatakihin. Sa sandaling ito, dumiretso ang pilak na bangkay sa amoy ng bulaklak. Ang lason na agad magdudulot ng pagkahina ng cultivation at maging pagpatay sa mga mahihinang cultivator ay walang epekto sa pilak na bangkay. Binuksan ng pilak na bangkay ang kanyang maliit na bibig at ininhale ito. Para itong nagkaroon ng vortex at ang amoy ng bulaklak ay sinipsip papunta sa kanyang bibig. Sa prosesong ito, ang hindi nakikitang amoy ng bulaklak ay hindi inaasahang nagkaroon ng pisikal na anyo. Malalaking dami ng gas mula sa mga bulaklak ang tumalen at mabilis na pumasok sa bibig ng pilak na bangkay. Ang pilak na bangkay na may dating maputlang mukha ay naging kamanghamanghang rasado, at ngayon ay hindi na siya gaanong magkaiba sa isang buhay na tao. Habang pinapanood ni Wang Lin ang lahat ng ito, nanatiling neutral ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay hindi nakatuon sa pilak na bangkay kundi sa mga bulaklak dahil ang mga ito ay may kakaibang hitsura. Walang partikular na dahilan para dito, ngunit ito ang unang naramdaman niya nang makita ang mga bulaklak. Sa sandaling ito, isang malaking halaga ng sutla ang lumabas mula sa isa sa mga bulaklak, at sa loob ng sutla ay isang batang babae. Ang batang babae ay walang saplot at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang makalangit na liwanag. Siya ay nakaluhod, ngunit ang kanyang ulo ay nakataas ng mataas. Kung siya lamang, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit sa sandaling ito, ang sutla ay sumabog mula sa ibang mga bulaklak, at higit pang mga batang babae ang isa-isa nang lumabas. Sa sandaling lumabas sila, malinaw na nakita ni Wang Lin na may mga skeleton na nakabaon sa ilalim ng bawat bulaklak. Anong uri ng dagat ng mga bulaklak ito? Maliwanag na isang libingan ito. Flower Spirit. Ang mukha ni Master Hollowwind ay puno ng kapitan. Tumingin siya sa mga batang babaeng nakayakap sa kanilang mga tuhod habang nakatingin sa langit at mapait na ngumiti. Hindi ko inisip na ang loob ng kuweba na ito ay magkakaroon ng ganitong kalakas na proteksyon. Inilibing nila ang mga celestial upang bumuo ng espiritu, at ang espiritu ay nagpapalusog sa bulaklak upang maging isang flower celestial. Ayon sa mga tala, kung saan may flower spirits, maaaring magkaroon ng isang flower celestial. Ang flower celestials ay hindi mga celestial, kundi isang lason. Isang lason na may katalinuhan, at maaari itong magtamo ng anyo ng tao. Ang lason ng flower celestial ay niranggo bilang ika-10. Dahan-daang ipinaliwanag ni Master Hollowwind. Ang mga mata ng mga batang babae na nakayakap sa kanilang mga tuhod ay naglabas ng isang makalangit na liwanag, pagkatapos ay tumayo silang lahat at dumiretso sa pilak na bangkay sa ere. Ayon sa mga tala, ang mga flower spirits na ito ay mga mortal na batang babae na pinakain ng mga natatanging gamot hanggang sa naging buhay na mga pills sila. Pagkatapos ay kolektibong inilibing sila rito gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Ilang taon pagkaraan, bumuo ng isang dagat ng mga bulaklak, at may pagkakataon silang mag-fuse upang maging isang flower celestial. Sa celestial realm, ang flower celestial ay isang napakahalagang lason dahil maaari itong kumuha ng anyo ng tao, at kaya ito'y pinapaboran ng mga celestial. Madalas nila itong gawing bantay sa kanilang mga kuweba o para magsaya. Si Master Hollowwind ay karapat-dapat na isang tao na nag-cultivate ng walang katapusang taon. Magaling siya sa pag-unawa sa mga celestial, at ang mga bagay na tinalakay niya ng kalmado ay magugulat ang karamihan sa mga tao. Ito ang unang pagkakataon na narinig ng tatlong Chen brothers ang tungkol dito, at hindi nila maiwasang manahimik habang tinitingnan ng mga batang babae na dumadapo sa pilak na bangkay. Hindi nila ito pinanindigan ng awa. Nagulat sila sa kalupitan ng mga celestial. Pati si Big Head ay napaatras at tahimik na nag-isip. Samantalang si Wang Lin, na ang ekspresyon ay malungkot, ay hindi nagulat.
Sa totoo lang, matapos niyang matutunan ng Call the Wind, Summon the Rain, at Magic Arsenal, naunawaan niya na ang Celestial Realm ay hindi isang paraiso. Hindi niya tinitingala ang mga Celestial tulad ng ibang mga cultivator. Mula sa mga spells ni Celestial Emperor Baifan, nakita niya na hindi isang matuwid na tao si Baifan. Ang pagiging isang Celestial Emperor gamit ang mga spell na halos nasa landas ng demonyo ay nagpakita na kung anong mali. Tulad ng sinabi ni Blood God, anong uri ng Celestial spell ito? Maliwanag na isang demonyong spell. Kung si Baifan ay ganito, ganun din si Qinglin. Ang pamamaraang pag-refine ng puppet mula sa Jade ay labis na malupit upang mag-refine ng isang buhay na tao. Si Wang Lin ay nakita na ang lahat. Walang paraiso para sa mga cultivator. Maging ang Celestial Realm ay ganoon din. Matapos marinig ang mga salita ni Master Halloween, tiningnan ni Wang Lin ang mga flower spirits. Ang mga batang babae ay walang mga ekspresyon, ngunit may tinatagong galit sa kanilang mga mata. Ang galit na ito ay pinipigilan sa ilalim ng isang makalangit na liwanag at hindi mailabas. Dahil dito, ito ay naging mas malakas sa paglipas ng mga taon. Sa sandaling ito, ang mga batang babae ay pumaligid sa pilak na bangkay. Habang ang kanilang mga mata ay naglalabas ng makalangit na liwanag, sumabog ang galit. Ang galit na ito ay napakabigat na nakakagulat. Ang galit ay bumuo ng isang epekto at tumutok sa pilak na bangkay. Mula sa pananaw ni Wang Lin, ang mga batang babae ay pumaligid sa pilak na bangkay at hinayla ang kanyang katawan na parang nais nilang magtaglay ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang pilak na bangkay ay isang bangkay na. Ang kanyang mga mata ay kumislap at siya ay nagbuga ng puting usok. Ang mga flower spirits na humaplo sa puting usok ay agad na gumuho at nawala sa usok. Habang kumakalat ang puting usok, ito ay bumalot sa halos buong loob ng kuweba. Habang ang mga flower spirits ay nawala isa-isa, ang mga bulaklak sa lupa ay nalanta. Sa sandaling ito, isang matalim na sigaw ang nanggaling sa kalaliman ng palasyo. Ang lupa ay yumanig at ang 10 celestial soldiers sa labas ay nagsimulang kumilos. Naging 10 sinag ng gintong liwanag sila na tumalan sa langit. Malinaw nilang layunin na pigilan ang pilak na bangkay sa pagsipsip ng mga flower spirits. Hindi na kailangang magbigay ng utos si Wang Lin, sumak agad ang mga mata ni Master Halloween at siya ay nagpadala. Habang ang kanyang katawan na parang bundok ay lumilipad, inalog niya ang kanyang manggas. May isang malakas na tunog at 3 sa mga Zuan Gold Soldiers ang napahiwalay mula sa grupo upang maging kanyang biktima. Ang 3 Chen Brothers ay dumiretso rin at hinarap ang bawat isa sa kanila. Si Big Head ay pilyo at pagkatapos ay dumiretso. Ang kanyang payat na katawan ay naging mas payat at ang lahat ng laman ay nagtipon sa kanyang ulo. Ang kanyang ulo ay lumaki ng 2 beses kaysa dati at ang mga ugat sa mukha niya ay nagbuka. Pagkatapos ng isang sandali, ang isa sa mga ugat ay tumama at pumasok sa isa sa mga soldiers. Pagkatapos ay hinayla niya ang soldier at dinala siya sa gilid. Ang kuweba ay naging magulo habang ang pilak na bangkay ay patuloy na sumipsip ng puting usok. Sa parehong oras, nakikipaglaban si Master Halloween at ang mga kasama niya sa mga soldiers sa lupa. Ang mga soldiers na ito ay hindi nakakaramdam ng sakit at ang kanilang mga katawan ay labis na matibay. May mga kumikislap na liwanag na gintong at ang bawat pag-atake ay naglalaman ng lakas ng isang spell. Halos bawat celestial soldier ay hindi gaanong mahina kaysa sa isang peak corporeal young cultivator. Kasama ng kanilang nakakatakot na katawan, maaari silang makipaglaban sa mga Nirvana Scryer cultivators. Nakita ni Wang Lin na 3 soldiers na lamang ang natira, kaya't si Master Yi Chen ay naglabas ng malamig na hinga at dumiretso. Hinarap niya ang isa sa mga soldiers at inalog ang kanyang malalaking manggas upang itulak ito pabalik. Siya ngayon ay nakikipaglaban sa 2 soldiers. Ang Master Yi Long at Master Yi Xiang ay parehong nagkaroon ng parehong ideya. Kabanata 1006. Crisis. Habang pansamantalang pinipigilan ni Master Yi Long ang 2 sundalo, si Master Yi Xiang ay sumugod patungo sa natitirang 2 sundalo. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal, pagkatapos ay kinuha niya ang isa at itinapon ito patungo kay Master Yi Long. Bilang resulta, isang sundalo na lamang ang natira. Habang ang sundalo ay malapit ng magsugod patungo sa puting usok, kumislap ang mga mata ni Master Halloween. Iniabot niya ang kanyang kamay, dahilan upang magyayalo ang sundalo at hilahin ito pabalik. Si Master Halloween ngayon ay nakikipaglaban sa 4 na celestial na sundalo. Bagamat ang 10 celestial na sundalo ay may malalakas na katawan, hindi ito mahirap para kay Master Halloween at ang kanyang mga kasama. Si Wang Lin ay nakaramdam ng swerte nang makita ito. Kung hindi siya tumakas mula sa Demon Spirit Land noon at desidido ng basagin ang mga limitasyon, kahit na umabot siya sa puntong ito, wala siyang magiging paraan para makipaglaban sa Flower Spirit o mga celestial na sundalo. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang papalapit siya sa palasyo sa gitna. Gayunpaman, bago pa siya makalapit, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari.
Sa sandaling ito, ang apat na tower ay naging malabo sa mga mata ni Wang Lin at naging mga ilusyon. Kasabay nito, malalakas na liwanag ang nagmula sa mga ilusyon. Ang mga malalakas na liwanag ay nagsanib at naging isang shell ng pagong na nakapalibot sa palasyo. Mula sa malayo, para itong isang napakalaking shell ng pagong na natakpan ng palasyo. Kasabay nito, apat na hibla ng berdeng usok ang lumabas mula sa shell ng pagong at naging apat na matandang lalaki na may mga berdeng kasuotan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang tinitingnan niya ang apat na matatandang lalaki. Sila ay mga kaluluwa na may mga antas ng kultibasyon na nasa pagitan ng maagang at katamtamang nirvana scryer. Ang apat na matatandang lalaki ay may aura ng mga celestial at naglalabas ng matinding celestial spiritual energy. Isa sa kanila ay may mga mata na parang kidlat at tinitigan si Wang Lin at sumigaw, "Mortal na dumi, maglakas loob kang pumasok sa celestial cave. Ang iyong parusa ay kamatayan." Pagkasabi niya nito, hindi pa siya binigyan ng pagkakataon ni Wang Lin na magsalita bago siya sumulong at itinutok ang kanyang daliri pataas sa langit. Ang lahat ng celestial spiritual energy sa loob ng kuweba ay nagtipon at naging isang vortex sa kanyang kamay. Ang vortex na ito ay bumagsak habang itinutok ng matanda, ngunit pagkatapos ay isang malakas na ugong ang nanggaling mula rito. Isang hayop ang lumabas mula sa bumagsak na vortex. Ang hayop ay natatakpan ng itim na balahibo. Malinaw na ito ay isang napakalaking primal na unggoy. Tinatayang nasa 10 talampakan ng taas, at agad itong sumugod kay Wang Lin. Ang matanda ay gumalaw na may malungkot na ekspresyon. Naging isang sinag ng berdeng liwanag siya at sumugod patungo kay Wang Lin, kasunod ang primal na unggoy. Ang tatlong natirang matatanda ay gumalaw din. Isa sa kanila ang nagtaas ng kanyang kamay, dahilan upang magpakita ng isang buhawi ng buhangin at alikabok. Ang buhawi ay nag-anyo ng isang python na nagtatangkang lamunin si Wang Lin. Ang isa pa ay iniunat ang kanyang braso, at ang braso ay naging berdeng usok. Habang ang celestial spiritual energy sa kuweba ay nagtipon, naging isang malaking agila ito at mabilis na sumugod patungo kay Wang Lin na parang kidlat. Ang huling matanda ay kumislap ang mga mata at bumuo ng sil gamit ang kanyang mga kamay. Itinutok ang kanyang daliri pataas at sumigaw, "Celestial Mountain Attack." Sa sandaling binanggit niya ito, isang malakas na tunog ang nagmula sa kuweba at isang malaking bundok ang lumitaw at bumagsak kay Wang Lin. Sa isang iglap, sabay-sabay na umatake ang apat na matatandang lalaki. Ang kanilang mga celestial spells ay nagtulungan na may layuning patayin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng maliwanag, at sa halip na umatras, siya ay sumugod. Habang ang unggoy ay malapit ng sumugod, ang kanang kamay ni Wang Lin ay nagbuo ng kamao at tumama ng isang suntok. Isang malakas na ugong ang lumabas mula sa suntok na ito, at habang sila ay dumaan sa isa't isa, ang kamao ni Wang Lin ay tumama sa dibdib ng unggoy. Ang mga rumbling na tunog ay nagmula sa itaas ng katawan ng unggoy at agad itong umatras. Gayunpaman, umatras lamang ito ng 3 hakbang bago sumabog ang itaas na bahagi ng katawan nito. Nang hindi humihinto, tumalon si Wang Lin sa hangin. Itinutok niya ang kanyang daliri pababa at kalmadong sinabi, "Wither thou pair." Pagkatapos niyang magsalita, ang Wither thou pair sa likod ng kanyang kamay ay naglabas ng madilim na liwanag at lumipad palabas. Isang grim na skull ng hayop ang lumabas na puno ng itim na usok. Ang mga mata ng skull ng hayop ay naglabas ng ghostly light. Sa sandaling ito, isang nakakagulat na aura ng pagpatay ang lumitaw, at habang ang ghostly light ay kumislap, ang gray na liwanag ay tinakpan ng malaking agila na sumugod kay Wang Lin. Sa isang iglap, ang agila ay naging isang estatwa ng bato. Sa sandaling ito, ang itim na python ay malapit ng sumugod. Binuksan nito ang bibig at isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang lumabas. Isang matinding amoy ng dugo ang bumangon mula sa bibig nito habang sinusubukan nitong lamunin si Wang Lin. Isang mabilis na pagdaloy ng lamig ang nakita sa mga mata ni Wang Lin habang siya ay umatras, tinamaan ang kanyang bag ng pag-iimbak, at sumigaw, 3 set ng siyam na espada. Agad na lumabas ang mga gintong espada mula sa kanyang bag at pinalutang siya. 27 espada. Sa sandaling lumabas ang 27 espada, inayos nila ito upang maging isang sword formation at sumugod patungo sa malaking python. Boom, 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 boom. Habang ang nakakagulat na mga ugong ay umalingaw, ang python ay napalibutan ng 27 espada. Ang mga espada ay mabilis na tumusok sa python, na nagdulot sa kanya ng mga malungkot na sigaw. Bagamat ang lahat ng ito ay parang mabagal, nangyari ito sa isang iglap. Ang loob ng kuweba ay biglang lumamlam habang ang Celestial Mountain ay pumasok sa puting usok at bumagsak. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral habang siya ay lumabas ng isang bagay. Ito ay ang 18 Hell Celestial Silang Stamp. Sa sandaling lumabas ito, pinalaki ito at sumugod patungo sa Celestial Mountain. Tumama ito sa bundok na may malakas na tunog. Pagsamantala sa pagkakataong ito, kumislap ang intent ng pagpatay sa mga mata ni Wang Lin at sumigaw, "Call the wind."
Biglang nagbago ang kulay ng mundo, at isang itim na hangin ang lumabas mula sa kamay ni Wang Lin at tinakpan ng buong mundo. Agad na lumabas ang apat na itim na dragon sa itim na hangin at sumugod palabas na may mga angal. Ang ekspresyon ng matandang lalaki na nagpasimuno ng malaking unggoy ay lubhang nagbago at sumigaw, "By fan spell." Hindi na siya nag-aksaya ng panahon upang umatras, ngunit huli na. Isa sa mga itim na dragon ay nilamon siya. Sa natitirang tatlo, maliban sa isa na nagpasimula ng bundok, ang iba pa ay hindi nakaligtas at nilamon ng mga itim na dragon. Ang lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis. Ang natitirang matanda ay umatras at lumapag sa pagong. Nagdasal siya ng isang kakaibang spell at pagkatapos ay ang liwanag ay pumasok sa kanya mula sa shell na parang tubig. Nakita ni Wang Lin ang pagtaas ng aura ng matanda, paano kaya siya magpapabaya? Itinaas ni Wang Lin ang kanang kamay at sinabi, "Tigil." Sa sandaling ito, ang matanda ay nakaramdam na parang pumasok siya sa isang trance, at malinaw niyang naramdaman na ang kanyang katawan ay napapalibutan ng hindi nakikitang mga sinulid. Bumulong siya, "Stop spell." May kakaibang ekspresyon siya at malapit nang magsalita ng ang huling itim na dragon ay nilamon siya. Nakita ni Wang Lin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng matanda, ngunit hindi ito ang tamang oras upang mag-isip. Dumating si Wang Lin sa harap ng tortoise shell at itinaas ang kanyang kanang kamay. Bumuo siya ng kamao, at ang ilusyon ng isang ancient god na braso ay lumitaw. Wala siyang awa nang pinaghampas ang tortoise shell sa ilalim niya. Isang malakas na ugong ang narinig, parang ang buong kuweba ay nanginginig, at ang mga bitik ay lumitaw sa lupa. Ang tortoise shell ay kumislap ng malakas ngunit hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkabasag. Sa oras na ito, natapos na ni Master Hollowwind at ang kanyang mga kasama ang mga celestial soldiers at natapos na ng Silver Corpse ang pagsipsop sa mga flower spirits. Ang kanyang mukha ay namutla at nagbago sa isang misteryosong paraan. Wasaki ng formation. Sa isang utos mula kay Wang Lin, ginamit ng bawat isa ang kanilang mga spells patungo sa shell bilang target. Habang ang malalakas na tunog ay umaalingaw, muling kumislap ang tortoise shell. Nagsimula ng gumuho ang stone bridge at kalaunan ay ganap itong nawasak. Ngunit nanatili intact ang tortoise shell at bahagyang kumupas lamang. Tinutok ni Wang Lin ang mga mata niya at lihim na nagulat. Ang kakayahang pangproteksyon ng tortoise shell ay lampas sa kanyang inaasahan. Wala ni ang kanyang ancient god fist o ang mga atake ng maraming matatandang halimaw ang nakapagpabagsak dito. Hindi ko alam kung ang mga celestial caves na pinuntahan ni Na Allseer at Ling Tianhao ay may mga shell na katulad nito. Kung meron, paano nila ito binasag? Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang tinitingnan ang tortoise shell. Hindi lamang siya nagulat, pati na rin sina Master Hollowwind at ang kanyang mga kasama, at ang kanilang mga mata ay nakatutok sa tortoise shell. Bilang ang lahat ay tumingin sa tortoise shell, nagsimula itong kumislap at unti-unting ipinakita ang palasyo sa loob. Ang palasyo ay ganap na madilim, kaya't hindi ito makita mula sa loob, ngunit may mga hakbang na naririnig na lumalabas mula sa loob. Tahimik ang kuweba, kaya kahit ang mga hakbang ay magaan, malinaw na naririnig ito. Ang mga hakbang na ito ay may kakaibang puwersa, at nang pumasok sa pandinig ng lahat, hindi nila inaasahan na ang bawat hakbang ay tila tumutugma sa kanilang mga tibok ng puso. Para bang bawat hakbang ay tinatapakan ng kanilang mga puso. Nagbago ang ekspresyon ni Master Hollowwind at mabilis na pinaikot ang origin energy sa loob ng kanyang katawan upang hiwalayin ang kanyang tibok ng puso mula sa tunog ng mga hakbang. Ngunit ang tatlong Chan brothers, si Big Head, at si Lei Ji ay walang cultivation upang magawa ito. Habang ang mga hakbang ay palapit, ang kanilang mga mukha ay pumuti. Tanging ang Silver Corpse lamang ang nanatiling normal. Isa siyang patay na may katalinuhan, kaya't wala siyang tibok ng puso at hindi naapektuhan. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay unti-unting naging malungkot. Siya ay may katawan ng isang ancient god, kaya't kaya niyang tiisin ang ganitong antas ng mental na pag-atake. Ang mga hakbang ay lalapit ng lalapit, parang may lumalabas mula sa kailaliman ng palasyo. Ang mga mukha ng tatlong Chen brothers ay naging mas mapatla at ang mga ugat sa ulo ni Big Head ay pumutok. Si Lei Ji ay may pinakamababang antas ng cultivation. Ang kanyang katawan ay nanginginig at umatras ng ilang hakbang, ngunit hindi niya pa rin ito matiis. Nagruroo siya at ang kanyang katawan ay pinalaki hanggang sa umabot sa ilang daang talampakan upang makayanin ito. Ang mga hakbang ay tila umabot sa pasukan ng palasyo. Sa sandaling iyon, isang puting nilalang ang lumabas mula sa loob ng palasyo. Isang sinag ng liwanag ang dumaan sa tortoise shell at tumama kay Wang Lin. Isang pakiramdam ng buhay at kamatayan na krisis na hindi nararanasan matagal na ang nakalipas ay biglang bumalot kay Wang Lin parang isang bagyong dumaan. Dahil dito, ang lahat ng kanyang mga buhok ay tumayo. Kabanata 1007. Warning! Ang kasalukuyang pagsasanay ni Wang Lin ay hindi na katulad ng dati, kaya't hindi na madalas na may mga sitwasyon na magpaparamdam sa kanya ng panganib, lalo na nang maging isang 5-star Royal Ancient God siya. Maliban na lamang kung ang kalaban ay nasa huling yugto ng Nirvana Cleanser o mas mataas pa,
hindi magiging posible para kay Wang Lin na makaramdam ng matinding panganib. Ngunit sa sandaling lumabas ang puting anino, ang pakiramdam ni Wang Lin ng krisis ay umabot sa rurok. Hindi na naranasan ni Wang Lin ang pakiramdam na parabang tumayo ang lahat ng buhok sa kanyang katawan. Kumsoo ang kanyang mga mata at kusang umatras ng ilang hakbang. Ang asul na liwanag sa kanyang mga mata ay kumislap habang nakatingin siya sa puting anino. Isang tahimik na sigaw ang narinig mula sa loob ng palasyo. Ang puting anino ay lumabas, at ang nakita ni Wang Lin at ng kanyang mga kasama ay isang napakagandang babae. Ang babaeng ito ay sobrang ganda, halos sa antas ng pagiging demonyo. Kahit na si Liu Mi ay hindi nahulog sa kagandahan, mayroong kakaibang pakiramdam na wala sa kanya. Parang ang babaeng ito ay isang bulaklak ng mundo, na namumulaklak at malulunod kasama ang buong mundo. Ipinakita lamang niya ang kalahating bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos na dumaan ang kanyang mga mata kay Wang Lin, tiningnan niya ang iba pang mga tao bago umatras. Ngunit sa isang sulyap, naramdaman ni Wang Lin na parang isang martilyo ang tumama sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang tunog sa kanyang ulo at nagsuka siya ng dugo. Pagkatapos, umatras siya ng ilang dosenang talampakan at nagmukhang malungkot. Kung si Wang Lin ay ganito, mas malala ang kalagayan ng iba. Ang mga mata ni Master Hollowwind ay lumaki at naging pula bago siya nagsuka ng dugo. Ang kanyang katawan na parang bundok ay nanginig at mabilis na lumiit hanggang sa kalahati ng kanyang orihinal na laki. Malaking halaga ng enerhiya ang pumasok sa kanyang isipan habang umatras siya ng ilang dosenang talampakan bago tumigil. Ang kanyang mukha ay mapatla at natakot siya sa sitwasyon habang sumigaw, "Flower Celestial!" Hindi na kayanin ng tatlong magkakapatid na Chen. Sa isang sulyap, ang mga mata ni Master Ye Chen ay naging malabo at may mga tunog na parang may mga bagay na pumutok mula sa kanyang dibdib. Nagsuka siya ng maraming dugo at bumagsak mula sa langit. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang mga mata ay umabot sa rurok. Samantalang sina Master Ye Xiang at Master Ye Long, parang nahapinang ang kanilang mga puso at ang dugo ay damaloy mula sa kanilang mga pores, binasa ang kanilang mga damit ng dugo. Bumagsak sila mula sa langit at nagsimulang magdasal ng walang pag-aalinlangan. Pareho si Big Head at Lei Ji. Hindi kayang tiisin ni Lei Ji ang shock sa kanyang isipan. Siya ay lumuhad sa lupa at ang kanyang mukha ay kulay abo. Ang tanging hindi apektado ay ang pilak na bangkay, ngunit may kumislap na kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang sulyap lang ang naglalaman ng ganitong kalakas na kapangyarihan, at ito ay nagpalungkot kay Wang Lin. Isa lamang ito sa 4 na panlabas na kuweba, ngunit ganoon na kalakas ang panganib. Kapag pumasok sila sa huling kuweba, malinaw na magkakaroon ng panganib sa bawat kanto. Natakot ako na ang paglalakbay na ito sa Demon Spirit Land ay magiging pinakamapanganib na paglalakbay na ginawa ko sa buong buhay ko. Inaasahan na ni Wang Lin ang panganib, ngunit hindi niya inisip na magkakaroon sila ng ganitong kahirapan sa panlabas na kuweba kasama ang mga tao na kasama niya. Nakita niyang naglaho ang puting anino pabalik sa dilim ng palasyo, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Bilang isang matalino, malinaw na alam niyang iyon ay isang babala. Babala sa kanila, lalo na kay Wang Lin, na huwag pumasok. Kung ibang pagkakataon, si Wang Lin ay mag-iwas na sa lugar na ito pagkatapos makatagpo ng ganoong babala at malakas na atake. Matapos lahat, ang ginagawa niya ngayon ay katulad ng pagsalakay sa kuweba ng iba. Gayunpaman, ito ay isang paglalakbay na kailangang gawin ni Wang Lin. Lahat ng ito ay para kay Zhou Yi. Ang pinakamalaking pangarap ni Wang Lin ay muling buhayin si Qing Shuang, at ang may pinakamagandang pagkakataon upang buhayin siya ay ang kanyang ama, si Qing Lin. Si Wang Lin ay patuloy na nagpapasalamat kay Zhou Yi, tulad ng pagpapasalamat niya kay Sito Nan. Tinutulungan siya ni Sito Nan upang makapasok sa landas ng pagiging isang cultivador, at may mahalagang papel si Zhou Yi sa kanyang pagsasanay. Kung hindi dahil sa Ascendant Crystal ni Zhou Yi, malamang ay patay na siya ngayon sa landas ng pagsasanay. Bukod pa rito, bagamat ang lason sa katawan ni Sito Nan ay nasusupresa sa ngayon, pareho nilang alam na kung hindi ito aayusin, magiging seryoso ang mga kahihinatnan. Masasabi na ang mga pag-asa ng dalawang pinakamahalagang benefactor ni Wang Lin, sina Sito at Zhou Yi, ay nandito. Kahit na delikado, hindi niya kayang magtakas. Kahit na kailangan niyang sumalakay sa kuweba ng iba at gumawa ng mga maling bagay, wala siyang pagsisisi. Sa mundong ito, mahirap sabihin kung sino ang tama o mali. Basta't siya ay tumutulong kay Zhou Yi at Sito Nan, sa kanya, tama siya. Ngunit para sa puting anino sa palasyo, ang taong sumalakay sa kuweba ay mali. Dahil ako ang pumili, kailangan kong tahakin ang landas na ito. Huminga ng malalim si Wang Lin habang nakatayo sa harap ng tortoise shell, at iniunat ang kanyang kanang kamay patungo sa kawalan. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw sa kuweba na parang may punit sa espasyo. Habang humihip ang malamig na hangin, nagsimulang magtipon ang mga sinag ng itim na liwanag. Agad na lumitaw ang imahe ng isang sibat sa kamay ni Wang Lin. Maraming kulog ang pumuno sa lugar at mga tunog ng pag-crack ang umalingaw sa katahimikan ng kuweba.
Sa sandaling iyon, lumitaw ang anino ng isang ancient god sa likod ni Wang Lin. Nang hawakan niya ang God-slaying spear, ang anino ng ancient god ay nagsimulang humawak, at isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Isang God-slaying spear ang hindi inaasahang lumitaw sa kamay ng anino. Isang malakas na agos ng pinagmulan ang pumasok sa buong kuweba. Nang huminga ng malalim si Wang Lin at itaas ang God-slaying spear, nagsimulang lumutang ang mga grabo sa lupa. Hindi lamang ang mga grabo, pati na rin ang tubig sa ilog ay tila huminto sa pagdaloy at lumutang sa hangin. Ang mga piraso ng mga sirang tore ay lumutang din sa hangin. Sa sandaling ito, naging kakaibang ang buong kuweba. Hindi ko nais makasakit ng sinuman. Kahit na ang apat na kaluluwa kanina ay mga labi lamang at hindi ang mga orihinal na katawan. Hanggang ngayon, nais ko lamang sirain ang shell na ito at buksan ang daan patungo sa kuweba. Dahan-daang lumitaw ang ikatlong mata ni Wang Lin, at sa ilalim ng kanyang ikatlong mata, mabilis na umiikot ang 5 bituin. Ang kapangyarihan ng isang ancient god ay pumuno sa katawan ni Wang Lin. Biglang kumilos ang katawan ni Wang Lin at pagkatapos ay dahan-daang inilipat ang God-slaying spear. Habang gumagalaw ang sibat, parang ang espasyo mismo ay tinatalim ng mga hiwa. Hawak ang God-slaying spear, si Wang Lin ay dumaan na parang kidlat patungo sa tortoise shell. Nang malapit siya, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata at sumigaw, "Master Halloween, pilak na bangkay, tulungan niyo akong sirain ang shell." Kumapit si Master Halloween sa kanyang mga ngipin at kumilos. Ang kanyang katawan ay mabilis na lumiit hanggang sa kasing laki ng isang normal na tao. Pagkatapos, naglabas ng gintong liwanag ang kanyang katawan at isang malaking batong tabletang lumitaw. Maraming mga runa sa batong tabletang ito, at ito ay nagbigay ng gintong liwanag. Nang ituro ni Master Halloween ang kanyang daliri, ang batong tabletang ito ay dumaan sa hangin patungo sa tortoise shell. Isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig ng tamaan ng batong tablet ang shell, na nagdulot ng malakas na kumikislap. Ang pilak na bangkay ay nagsuka ng 5 kulay na usok na dumiretso sa tortoise shell. Ang 5 kulay na usok ay tinakpan ang tortoise shell at nagsimulang tunawin ito. Ang tortoise shell ay nagsimulang kumislap ng mas malakas. Sa sandaling iyon, walang awa na itinapon ni Wang Lin ang God-slaying spear pababa. Ang God-slaying spear ay parang isang mabagsik na dragon na dumadaan sa hangin patungo sa tortoise shell. Ang bilis nito ay parang ang dulo ng sibat ay damapo sa tortoise shell halos kaagad. Isang bilog na alon ang biglang kumalat mula sa sibat at nagdulot ng malakas na tunog. Kasabay nito, ang mga pino at manipis na bitik ay lumitaw sa shell kung saan tumama ang sibat. Sa sandaling lumitaw ang mga bitik, ang 5 kulay na usok ay pumasok sa mga bitik. Dagdag pa ang epekto ng gintong batong tablet, lumaki ang mga bitik hanggang sa tuluyan ng gumuho ang shell. Nang mag-collapse ito, ang buong palasyo ay lumiwanag. Ang mga piraso ng shell ay tinulak pabalik ng puwersa. Ang God-slaying spear ay kasalukuyang ipinapakita ang lahat ng kapangyarihan na kayang ilabas ni Wang Lin dito. Pagkatapos masira ang tortoise shell, ito ay tumuloy patungo sa palasyo sa ilalim nito. Kasama nito ang 5 kulay na usok. Gayunpaman, sa sandaling iyon, muling lumitaw ang pakiramdam ng panganib na nagpatayo sa buhok ni Wang Lin. Ang pagkakataong ito ay mas malakas pa kaysa sa dati. Isang puting palad ang lumabas mula sa palasyo at tinuro ang God-slaying spear. Walang katapusang mga bulaklak ng iba't ibang kulay ang lumitaw sa kalangitan. Napakarami na agad nilang tinakpan ng langit at huminto sa God-slaying spear. Habang ang 5 kulay na usok naman ay agad na naging isang 5 kulay na bulaklak na lumulutang sa hangin. Lumabas ang puting anino at itinaas ang kanyang magandang kamay. Matapos tumingin kay Wang Lin ng malamig, itinutok niya siya. Sa sandaling iyon, kumurot ang mga mata ni Wang Lin, pagkatapos ay bumukas ang kanyang bibig at nagsuka siya ng isang bagay. Ang ito ay ang proteksyon na alahas na ibinigay ni Master Flamespark, isang Thunder Celestial Realm Fragment. May mga bitik sa fragment na dulot ng spell ng All-Seer. Sa sandaling ito, lumipad palabas ang Celestial Fragment at agad na lumaki hanggang sa maging 1,000 talampakan ng lapad. Parang isang kalasag na nagpoprotekta kay Wang Lin. Gayunpaman, sa eksaktong oras na lumitaw ang Celestial Fragment, hindi mabilang na mga bulaklak ang namutawi sa fragment. Ang mga bulaklak na ito ay lahat sobrang ganda, at naglabas ng isang kaakit-akit na amoy. Ako ay nagbigay na ng babala. Isang malambing ngunit sobrang lamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Pagkabanggit ng tinig na ito, ang Celestial Fragment na pinuputi ng mga bulaklak ay biglang nagkabasag. Kabanata 1008. Burial Flower. Nang gumuho ang Celestial Fragment, ang amoy ng mga bulaklak ay tumama kay Wang Lin. Nakaramdam siya ng isang hindi maisip na impact na tumama sa kanyang katawan, at ang kanyang mga loob ay parang sumabog at dumura siya ng dugo. Ang takot ay pumuno sa mga mata ni Wang Lin at mabilis siyang umatras. Sino ba siya? Pwede ba talagang siya ay isang Flower Celestial? Naramdaman ni Wang Lin ang pamamanhid sa kanyang anit. Alam niyang siya ay pinalad na may katawan ng isang ancient god.
Kung siya ay isang karaniwang cultivator, tiyak na patay na siya. Gayunpaman, ang sakit mula sa kanyang katawan ay nagdulot ng panginginig sa kanyang isipan. Ang pagbagsak ng celestial fragment ay nagpalubog kay Wang Lin sa gulat. Bagaman may mga bitik na lumitaw sa celestial fragment dahil sa spell ng All-Seer, ito ay isang napakamakapangyarihang protective treasure. Ngunit bumagsak ito sa isang kakaibang paraan mula sa isang punto ng daliri ng babae. Hindi maiwasan ni Wang Lin na huminga ng malalim at mabilis na umatras. Nagulat ang babae, at naglakad siya ng ilang hakbang. Tinitigan si Wang Lin ng kanyang malamig na mata, itinaas niya ang kanang kamay at marahang itinutok ito sa walang hangganan. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng krisis ay lumubog kay Wang Lin na parang isang baha. Nakaramdam lamang siya ng sakit sa kanyang dibdib na parang may matalim na tinik na papasok dito. Sa ilalim ng matinding sakit na iyon, agad niyang inactivate ang ancient god power niya. Narinig ang mga tunog ng pop mula sa kanyang dibdib at isang ilusyon ng halaman ang lumitaw sa harap ng kanyang dibdib, ngunit ang mga ugat nito ay nabasag ng ancient god power. Ang babae sa puti ay kumurap at kalmadong nagsabi, walang kagulat-gulat na naglakas loob kang pasukin ng kuweba, mayroon kang ang mga kwalifikasyon. Pagkasabi nito, itinutok ng kanyang kamay na parang jade sa gilid. Si Master Halloween, na handang umatras sakaling may mangyaring masama, ay agad na napalibutan ng mga namumukadkad na bulaklak. Ang amoy nito ay bumalat sa kanya, at agad niyang naranasan ang pagkaputla ng mukha. Umupo siya at nagsimulang mag-cultivate sa dagat ng mga bulaklak nang hindi alintana ang krisis. Kailangan niyang mag-cultivate upang mapalayas ang lason mula sa kanyang katawan ng mabilis hanggat maaari. Sa sandaling umupo siya, nagsara ang mga bulaklak at pinalibutan si Master Halloween. Mula sa malayo, makikita ang isang walang katapusang dagat ng mga bulaklak, ngunit wala na si Master Halloween. Ang tatlong Chen brothers at si Big Head ay natakot. Nais nilang umatras, ngunit sila ay napalibutan ng mga bulaklak. Bago pa sila makagamit ng anuman sa kanilang spells, napalibutan na sila ng dagat ng mga bulaklak. Samantalang ang Silver Corpse ay napalibutan din ng dagat ng mga bulaklak, kaya't hindi na siya makita. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang paligid, siya na lamang ang natira. Ang malamig na mata ng babae ay tumutok kay Wang Lin. Naramdaman ni Wang Lin na muling nanginginig ang kanyang isipan. Isang sinag ng asol na liwanag ang sumabog mula sa kanyang kanang mata at ang Azure Light Shield ay lumitaw sa harap niya. Kasunod nito, narinig ang mga tunog ng mga pop mula sa kanyang harapan. Nagpakita ang mga bulaklak sa ere at nagkabasag ng dumaan ng Azure Light Shield. Ang mga bulaklak ay nagkalat, ngunit ang kakaibang amoy ay naging mas matindi. Mas lalong kumurap ang babae sa puti. Inilabas niya ang isang hairpin mula sa kanyang buhok gamit ang kanang kamay, at pagkatapos tingnan ito, itinusok ito pasulong. Isang matalim na tunog na kayang magputol ng Origin Soul ang agad na umalangaw sa buong kuweba. Ang hairpin ay dumaan diretso kay Wang Lin. Napakabilis nito na kahit si Wang Lin ay hindi nakasunod. Narinig na lamang niya ang mga tunog ng pop sa paligid niya habang siya'y umatras. Ang bawat pop ay nangangahulugang tinamaan ng Azure Light Shield. Ang pakiramdam ng panganib sa buhay at kamatayan ay bumalot sa katawan ni Wang Lin. Hindi niya makita ang cultivation ng babae, ngunit naramdaman niyang mas nakakatakot ang cultivation ng babae kaysa kay Master Flamespark. Itinaas muli ng babae ang kanyang kanang kamay, gumawa ng isang kakaibang seal, at mahinang nagsabi, Burial Flower. Pagkasabi niya nito, hindi mabilang na mga bulaklak ang namukadkad saan mang may liwanag. Sobrang dami ng mga bulaklak na ginawa nilang isang mundo ng mga bulaklak ang kuweba. Sa sandaling sinabi niya ang Burial Flower, ang mga bulaklak ay parang umabot sa kanilang pinakamatinding punto at nagsimulang malanta. Habang mabilis na nalalanta ang mga stems, ang mga petals ay nahulog na parang ulan ng mga petals. Nang ang kamay ng babae ay gumawa ng seal, ang lahat ng petals ay sumugod kay Wang Lin na parabang nais siyang lunurin. Walang daang urat, kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Matagal na mula nang siya ay naitulak sa isang sulok kung saan maaari siyang mamatay ng isang pagkakamali. Agad niyang ginawa ang isang seal at itinutok ang kamay sa langit at sumigaw, Call the Wind. Ang itim na hangin ay lumitaw sa dagat ng mga bulaklak at nagtipon sa kanang kamay ni Wang Lin. Ito'y naging 4 na itim na dragons at naglabas ng malamig na hangin. Walang pagtigil, binago ni Wang Lin ang kanyang kamay at sumigaw, Summon the Rain. Habang ang 4 na itim na dragons ay umuungol, isang malaking halaga ng ulan ang bumaba at bumalat sa langit. Ang malalaking halaga ng celestial spiritual energy ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon at pumasok sa mga patak ng ulan sa isang kisap mata. Habang ang Call the Wind at Summon the Rain ay sabay na ginamit, nagsimulang magsanib ang mga ito. Sa loob ng hangin, ang lakas ng ulan ay malakas, at sa loob ng ulan, ang hangin ay mas malamig. Dahil dito, ang mga patak ng ulan ay naging kristal na yelo. Habang itinutok ni Wang Lin ang kanyang kamay, ang 4 na itim na dragons ay umuungol at ang yelo na ulan ay bumagsak ng diretsyo patungo sa babae sa puti.
Ito ay isang sandali ng krisis, at ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig. Muli niyang ginawa ang seal gamit ang kanyang kamay, at walang pag-aalinlangan na sumigaw, Magic Arsenal. Kasabay nito, isang sinag ng itim na liwanag ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ito ay ang 18 Hell Celestial Silang Stamp. Ang 18 Hell Silang Stamp ay kumislap ng maliwanag. Habang nilainggan ni Wang Lin ang kanyang mga manggas, ang mga Battle Souls sa loob ng stamp ay lumabas at pumuno sa kuweba. Sila'y sumugod patungo sa babae sa puti kasama ang Call the Wind at Summon the Rain. Ang Magic Arsenal ay nagdulot ng ripples sa dagat ng mga bulaklak. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Wang Lin ang tatlong celestial spells ni Bai Fan. Ang lakas ng tatlong spells ay hindi matitinag. Ang itim na hangin ay itinaboy ang mga petals at ang mga kristal ng yelo ay nagdulot ng mga tunog ng pagputok na umalingaw sa buong kuweba. Sa wakas, ang mga hindi mabilang na Battle Souls mula sa Magic Arsenal, lalo na ang kay Blood Ancestor, ay nilusob ang buong lugar. Ang tatlong spells ay bumuo ng isang bagyo na lumusob sa buong mundo. Rumble, rumble. Ang pag-ugong ay para ng pagyanig ng langit. Ang pagsasanib ng tatlong spells ni Bai Fan ay nagdulot ng butas sa dagat ng mga bulaklak at tinutok patungo sa babae sa puti. Si Wang Lin ay umabant at ang tunog ng pagkabasag ay narinig mula sa kanyang katawan. Mula sa kanyang orihinal na laki, naging higit sa 1,000 talampakan siya. Ang Asher Light Shield ay nagbago kasama niya at naging daan-daang talampakan ng laki. Pinalibutan nito si Wang Lin. Ang aura ng isang Royal Ancient God ay kumalat ng walang pag-aalinlangan. Umungal si Wang Lin habang ang kanang kamay niya ay walang awa na nagpasabog ng isang suntok. Isang malakas na hangin ang lumitaw at pinalakas ang bilis ng tatlong spells bago ito. Tumagos ito sa lahat ng bagay at dumating sa harap ng babae sa puti. Ang 4 na dragons ay umuungol at hindi mabilang na kristal ng yelo ang bumagsak. Nariyan din ang mga hindi mabilang na Battle Souls na pumuno sa langit. Nagbago ng kaunti ang ekspresyon ng babae sa puti habang tinitingnan ang malaking katawan ni Wang Lin at mahinang nagsabi, Ancient God, itinaas niya ang kanang kamay, at isang sinag ng berdeng liwanag ang lumabas mula sa kanyang kamay. Pagkatapos, isang misteryosong bola ng liwanag ang lumitaw. Nang makita ni Wang Lin ang bola ng liwanag, naramdaman niyang muli ang malakas na pakiramdam ng krisis. Ang pakiramdam na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa dati, at lahat ng ito ay dahil sa bola ng liwanag na iyon. Lalalim pa ang malamig na ekspresyon ng babae sa puti, at itinapon niya ang bola ng liwanag. Dumaan ito pasulong patungo sa bagyo at agad na bumangga dito. Walang tunog, ngunit ang tanawin sa kanyang harapan ay nagdulot kay Wang Lin ng matinding pagkabigla. Sa sandaling nagtagpo ang bola ng liwanag at ang bagyo, bumagsak sila. Ang pagbagsak ng bola ng liwanag ay nagdulot ng isang kakaibang pagbabago. Ang tatlong spell na orihinal na nagsanib ay muling nahati pabalik sa tatlong spells. Gayunpaman, nagbago pa ito at patuloy na nalimon hanggang sa maglaho ito sa wala sa harap ng babae. Pati ang mga Battle Souls mula sa Magic Arsenal ay bumalik sa 18 Hell Celestial Silang Stamp. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, at ang ekspresyon ni Wang Lin ay nagbago ng malaki. Ang kanyang kamao na nawala ng bagyo sa paligid nito ay patuloy na papalapit sa babae sa puti. Ang ekspresyon ng babae sa puti ay kalmado at ang kanyang mga mata ay malamig. Muling lumitaw ang isang bola ng liwanag sa kanyang kamay at itinapon ito diretso kay Wang Lin. Source Origin. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin na may konting Source Origin sa loob ng bola ng liwanag. Tanging Source Origin lamang ang kayang magdulot ng pagkabasag ng tatlong spell na iyon. Kung ito ay tumama sa kanya, kahit na may katawan siyang isang Ancient God, tiyak na siya'y mababagsak. Sa sandaling ito ng krisis, biglang bumukas ang ikatlong mata ni Wang Lin. Habang papalapit ang bola ng liwanag, isang matalim na pulang liwanag ang lumabas mula sa ikatlong mata. Ganap na pinakawalan ng kapangyarihan ng ikatlong mata. Sa sandaling bumukas ang ikatlong mata, ang pulang liwanag ay kumalat na parang isang fan at tinakpan ng bola ng liwanag. Pagkatapos, ang Source Origin mula sa ikatlong mata ay dahan-daang lumabas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakipaglaban si Wang Lin gamit ang Source Origin Energy sa loob ng kanyang ikatlong mata. Bagaman mukhang payapa ang pulang liwanag, ito ay lubhang mapanganib. Sa sandaling lumabas ang pulang liwanag mula sa ikatlong mata ni Wang Lin, ang ekspresyon ng babae sa puti ay nagbago ng unang pagkakataon. Ang bola ng liwanag ay mabilis na naglaho sa ilalim ng pulang liwanag. Gayunpaman, habang ito ay naglalaho, ang natitirang bahagi ng Source Origin Energy sa loob ng ikatlong mata ni Wang Lin ay mabilis ding naglaho, na parang pinapalitan nila ang isa't isa. Ang prosesong ito ay tumagal lamang ng isang iglap, ngunit para kay Wang Lin, parang libu-libong taon ang lumipas. Matapos maglaho ang bola ng liwanag, mabilis na umatras si Wang Lin, at pagkatapos ang malabo at pulang liwanag ay nawala at ang ikatlong mata ay napanatili. Ang kanyang mga damit sa likod ay basang-basa sa malamig na pawis habang siya'y umatras.
Ang babae sa puti ay hindi nagbago, ngunit ang kanyang mga mata ay naging seryoso at dahan-dahan niyang sinabi. Ancient God, mga celestial spells ni Bai Fan, Source Origin Energy. Sino ka? Lubhang kinakatakutan ni Wang Lin ang babae sa puti, ngunit kailangan niyang makalusot at pumasok sa kuweba. Sa puntong ito, ang isipan ni Wang Lin ay nayanig at naalala niya ang kakaibang ekspresyon ng matandang lalaki pagkatapos niyang makita ang stop spell. Bihira si Wang Lin na magpatalo sa buhay, ngunit ngayon, kailangan niyang magtakda ng taya. Kung mabaigo ako, tanging makakatakas na lang ako upang hanapin si Ancient Demon Belu upang tulungan akong makalusot sa Celestial Cave. Anuman, kailangan kong pumasok. Pinagkagat ni Wang Lin ang kanyang mga ngipin habang itinutok ang kanyang kamay at tinuro. Ang stop spell ay biglang lumitaw. Nang makita ng babae sa puti ang stop spell, ang ekspresyon niya ay nagbago. Pumailaw ang mga mata ni Wang Lin at nagdesisyon siyang hampasin ang kanyang bag ng pag-iingat. Lumitaw ang Celestial Pagoda at ang bangkay ni Qing Shuang ay lumulutang sa pagitan ni Wang Lin at ng babae sa puti. Parang tinamaan ng kidlat ang babae sa puti. Kabanata 1009. Kaninong rebulto? Habang tinititigan ng babae ang katawan ni Qing Shuang, ang kanyang katawan ay nanginig. Matapos ang matagal na panahon, pinaikit niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi matakpan ng nanginginig na mga pilikmata ang pagkabigla sa kanyang puso. Si Wang Lin ay may puso na parang tumaas sa kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang pagbabago sa ekspresyon ng babae. Nagtaya siya na makikilala ng babaeng ito ang stop spell at makikilala si Qing Shuang. Bagamat perpekto ang pagkakataon para magsagawa ng lihim na atake, hindi ito ginawa ni Wang Lin. Ang babaeng ito ay nagbigay kay Wang Lin ng malakas na pakiramdam ng panganib. Nang gamitin niya ang kaunting pinagmulan ng lakas, natakot si Wang Lin. Bagamat si Master Flamespark ay may aura ng pinagmulan ng lakas, hindi niya ito magamit. Ngunit ang babaeng ito ay talagang nagamit ang pinagmulan ng lakas, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ni Wang Lin. Kapag humarap sa ganitong uri ng kaaway, wala nang silbi ang magsagawa ng lihim na atake. Tahimik ang paligid, tanging ang mahihinang amoy ng mga bulaklak at ang pagbagsak ng mga petals na bumuo ng isang dagat ng mga petals ang maririnig. Dahan-daang lumipas ang oras habang sila'y nag-iisip. Pagkalipas ng 15 minuto, binuksan ng babae na nakaputi ang kanyang mga mata at tinitigan ang katawan ni Qing Shuang. Binuksan niya ang kanyang bibig na para bang gusto niyang magsalita. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na ugong mula sa malayo sa kuweba ang narinig. Sa sandaling katahimikan, ang tunog na iyon ay napakatinding. Kasabay nito, ang mga pagmumura ay dahan-daang narinig mula sa malayo. Tumatakas. Wala ni isang yaman na napansin ko na makakaligtas. Ang mayabang na boses ni Situnan ay umalingaw habang siya ay sumusunod sa isang sinag ng puting liwanag. Sa ilalim ng puting liwanag ay isang maliit na bote. Ang boteng ito ay yari sa puting jade. Mula sa malayo, naglalabas ito ng isang banayad na liwanag na parang isang matabang tupa. Si Situnan ay nagbuga ng itim na usok na bumalot sa kanya habang tinutulungan ng maliit na bote. Nakita niyang tumatakbo ang maliit na bote ng mas mabilis, kaya't bumuo siya ng isang sail gamit ang kanyang mga kamay at naglabas ng itim na misto sa harap ng bote. Ang itim na misto ay naging isang mabagsik na hayop na nagtangkang lunukan ng maliit na bote. Biglang huminto ang maliit na bote sa sandaling tumalon ang mabagsik na hayop sa kanya, at ang bote ay sumabog sa hindi mabilang na mga piraso. Ang mga piraso ay tumagos sa hayop at muling nabuo sa kabilang dulo. Pagkatapos nito, pabilis ng pabilis at lumipad paaban. Ang mga mata ni Situnan ay kumislap at tumawa siya at nagsimulang muling habulin ang maliit na bote. Habang tumatakas ang yaman mula kay Situnan, mabilis nilang naabot si Wang Lin at ang babae sa puti. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin nang hindi kayang matukoy na halaga. Napakabilis ng puting bote at tumutok ito sa babae sa puti. Napakunot ang noo ng babae habang ini-extend ang kamay na parang jade. Maingat na lumapag ang bote sa kanyang kamay. Ngunit paghawak ng babae sa puting bote, bigla itong sumabog sa hindi mabilang na mga piraso at lumipad patungo sa kanya. Nag-flash ang katawan ni Situnan at sumigaw, "Wang Lin, tayo na." Walang pag-aalinlangan na kinuha ni Wang Lin si Qing Shuang at ang pagoda ng damapo ang bote sa kamay ng babae. Pagkatapos, siya'y umatras na parang kidlat. Nagpakita ng mabagsik na ekspresyon ng mukha ni Situnan at parehong bumuo ng seal gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at sumigaw, "Celestial Spell, Spatial Crack." Habang umaalingaw ang kanyang boses, nagkaroon ng distortion sa espasyo sa kanilang harapan. May mga tunog na parang pops at biglang lumitaw ang hindi mabilang na vortexes na lumipad papunta sa babae sa puti. Dahil dito, mabilis na umatras si Situnan at nagmadali papuntang pintuan ng kuweba kasama si Wang Lin. Ang mga piraso ng nabasag na puting bote ay rumagasa patungo sa mukha ng babae. Ngunit sa isang titig lamang, huminto ang mga piraso sa ere. Tahimik ang ekspresyon ng babae at naglakad siyang pasulong.
Ang hindi mabilang na vortexes na ginawa ng celestial spell ni Situnan, ang spatial crack, ay ramaga sa pasulong, ngunit parang dumaan lang ito sa katawan ng babae sa puti. Hindi nito pinabagal ang kanyang hakbang. Gusto mo bang pumasok sa kuweba? Dahan daw ang tanong ng babae habang naglalakad. Bagamat malamig pa rin ang kanyang tinig, wala itong kasamang pagnanais na pumatay. Habang umaatras si Wang Lin, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tumigil siya at tinanaw ang babae sa puti. Si Situnan ay napakunot ang noo at tumigil din. Kanina, siya ay nagpunta ng mag-isa upang maghanap ng mga yaman, ngunit agad niyang napansin ang krisis na kinakaharap ni Wang Lin. Partikular na ang pagkawala ng Master Hollowwind at ng iba pa ay nagpagulat sa kanya. Ngunit, dahil naroon si Wang Lin, hindi siya makakatakas ng mag-isa, kaya't nag-risk siyang pumunta roon upang maghanap ng pagkakataon na makalabas. Nang makita niyang tumigil si Wang Lin, tumigil na rin si Situnan ng walang alinlangan. Malamig ang kanyang titig habang nakatingin sa babaeng papalapit. Hinawakan ni Wang Lin ang kanyang mga kamay at kalmado niyang tinanong, "Pinapayagan ba kami ng senior na pumasok?" Nag-isip ng matagal ang babae sa puti bago huminga ng malalim. Lumiko siya patungo sa palasyo at sinabi, "Sumunod kayo sa akin." Pagkatapos nito, ang babae sa puti ay lumutang patungo sa palasyo. Nag-isip si Wang Lin saglit bago tumingin kay Situnan. Ang mga mata ni Situnan ay kumislap at dahan-dahan niyang sinabi, "Medyo kakaiba ang taong ito. Kung hindi kayo susunod, maaari kayong umalis. Ang inyong mga kasama ay maghihintay sa inyo sa labas." Ang malumanay na tinig ng babae ay mula sa palasyo. Nasa labas na siya ng palasyo at isang hakbang na lang ay pumasok na siya sa kadiliman ng palasyo. Naisip ni Wang Lin ang pagbabago ng ekspresyon ng babae at nagningning ang kanyang mga mata ng determinasyon. Dahan-dahan niyang sinabi, "Sito, papasok ako mag-isa." Alam ni Sito na kung pumasok silang dalawa at may mangyaring masama, wala silang magagawa upang labanan ito. Tumanggaw siya ng walang imik. May mga bagay sa pagitan nila ni Wang Lin na hindi na kailangang ipaliwanag. Isang uri ng tiwala. Hindi na nagsalita pa si Wang Lin. Tumakbo siya at sa isang iglap ay nakarating siya sa harap ng palasyo. Huminga siya ng malalim at pumasok sa palasyo. Ang palasyo ay ganap na madilim. Hindi lamang ang dilim na ito ang nagharang sa kanyang paningin, kundi pati na rin ang kanyang divine sense. Nakakapagpadala lamang siya ng divine sense sa loob ng ilang dosenang talampakan sa paligid niya. Mahina niyang nakita ang ilang malalaking anino na parang mga estatwa. Ngunit masyado itong madilim kaya't hindi siya nakakita ng maliwanag. Tahimik ang palasyo, maliban sa mga mahihinang yapak na nagsasabing unti-unti nang lumalayo ang babae sa puti. Sa sandaling iyon, nawala ang mga yapak at narinig ang isang mahina na tinig mula sa loob ng hall. "Ano ang pangalan mo?" Sumagot si Wang Lin, "Wang Lin." Wang, parang kinakausap ng babae ang sarili habang binanggit, talaga bang Wang ang pangalan niya? Tahimik muli ang palasyo. Bagamat neutral ang ekspresyon ni Wang Lin, siya ay labis na nag-iingat. Puno ng pinagmula ng lakas ang kanyang katawan, at kung may anumang hindi pangkaraniwan, magpaparusa siya. Bukod pa rito, ang ikatlong mata ay lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bagamat hindi pa ito nakabukas, ang pinagmula ng lakas na nasa loob nito ay kumakalat sa isang pag-iisip lamang. Si Wang Lin ay labis na natatakot sa babae sa puti. Siya ay nasa rurok ng mid-stage ng Nirvana Scryer at kayang makipaglaban sa mga Nirvana Cleanser Cultivators gamit ang kanyang Ancient God Body. Ngunit alam ni Wang Lin na hindi siya makakapantay sa babae na ito. Ngunit may mga bagay siyang kailangang gawin kahit na ito ay mapanganib. Ganon talaga si Wang Lin. Habang nag-iisip, tila iniangat ng babae ang kanyang kanang kamay at isang sinag ng liwanag ang lumitaw. Ang liwanag na ito ay hindi pangkaraniwan. Para itong apoy sa dilim na mabilis na nagbigay liwanag sa paligid ng isang mahinang glow. Sa pamamagitan ng dim na liwanag, malinaw na nakita ni Wang Lin ang nasa loob ng palasyo, at napamura siya. Ang palasyong ito ay parang isang templo ng mga dawis ng mga mortal. May kabuuang 9 na estatwa sa loob ng palasyo. 8 estatwa ang nasa gilid, at ang isa sa gitna ay tila inukit ng iba't ibang bagay at naglalabas ng kislap ng ginto. Ngunit ang gintong liwanag na ito ay napakahina. Sa sandaling magpakita ito, agad itong nilamon ng dilim. Dahil dito, ito ay nanatili lamang sa loob ng estatwa, na nagbigay ng kakaibang aura sa estatwa. Ito ay isang estatwa ng isang kalalakihang nasa katamtamang edad. Siya ay napakagwapo at ang kanyang mga mata ay may malalim na titig. Naka-yellow robe siya at naglalabas ng aura ng isang marangal na tao. Ang yellow robe ay may 9 na purple dragons na nakatahi dito at ipinapakita ang kanilang mabagsik na ekspresyon. Bagamat mga imahen lamang sila, ramdam mo pa rin ang kanilang hindi maisip na puot. Dagdag pa rito, may mga ulap na inukit sa background. Ngunit hindi ito mga puting ulap, kundi mga itim na ulap. Ang mga itim na ulap na ito ay nagpapakita ng isang mataas na dignidad sa kalalakihang nasa estatwa.
Nang tumingin si Wang Lin sa kalalakihang nasa estatwa, nakaramdam siya ng isang kalusko sa kanyang isipan, at isang hindi maisip na aura ang sumabog at tumama sa kanyang katawan. Ang aura na ito ang pinakamalakas na aura na naranasan ni Wang Lin. Kung ikukumpara kay Qing Shui, kay Master Flame Spark, o sa All-Seer, ang kanilang mga aura ay malayo sa kahinaan nito. Pati na rin ang misteryosong Third Step Elder mula sa All Heaven ay mas mahina ng kaunti. Ang aura na ito ay napakalakas, nagdulot ito ng isang hindi nakikitang epekto. Sa isang titig lamang ni Wang Lin, ang kanyang katawan ay nanginig, na nagdulot sa kanya upang umubo ng dugo. Agad siyang umatras at naghangad gamitin ang kanyang origin energy, ngunit sa kanyang takot, napansin niyang umatras ang kanyang origin energy. Para itong umatras na parang natatakot na lumantad sa harap ng ganitong lakas. May isang hindi nakikitang presyon na nagdulot sa origin energy sa loob ng katawan ni Wang Lin na pinipigil ng puwersa mula sa sandaling ito ay gumalaw. Kahit gaano pa siya magsikap, hindi ito magtatagumpay. Kinakailangang magpasakop ang origin energy ng mundo sa harap ng estatwang ito. Natatakot si Wang Lin. Sa puntong ito, tanging ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang maririnig. Para bang tumigil ang pagdaloy ng kanyang dugo, ngunit sa susunod na sandali, ang lahat ng kanyang dugo ay tumakbo papuntang puso niya. Hindi pa nakaranas si Wang Lin ng ganitong sitwasyon sa higit 1,300 taon ng kanyang pagsasanay, ngunit hindi ngayon ang tamang panahon upang mag-isip tungkol dito. Hindi magamit ang kanyang origin energy, at ang dugo na dumadaloy sa kanyang katawan ay nagpapanginig sa kanya. Isang hindi maisip na presyon ang gustong magpagnakaw sa kanya at pilitin siyang magpatira pa at magpasakop sa lakas ng estatwang ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng pula habang sumigaw siya at ang kanyang ancient god power ay sumabog. Ang mga ancient gods ay hindi sumusunod sa langit o sa Dao, sila ay laban sa langit. Bahagi ito ng Ancient Order. Kabanata 10:10. Flower Imperial Concubine. Paano nga ba papayag ang isang ancient god sa harap ng isang simpleng estatwa? Nang punuin ng ancient god power ang katawan ni Wang Lin, tumayo siyang tuwid. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat nang muling salubungin ang titig ng estatwa. Naramdaman niya ang isang malakas na rumbling sa kanyang isipan na kumalat sa kanyang katawan. Habang nanginginig ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang hindi matitinag na titig. Walang anuman na makakapagpasuko sa mga ancient gods. Hindi ang langit, hindi ang mga batas ng mundo, at hindi mo rin kaya. Ang mga ancient god stars ay mabilis na umiikot sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin, at may narinig na pagsabog mula sa loob ng kanyang katawan. Bagamat hindi pa siya naging ganap na ancient god, mabilis na lumakas ang kanyang katawan. Ang kanyang malakas na katawan ay nagbigay daan upang mas maraming ancient god power ang pumasok sa kanya. Nakakatayo si Wang Lin doon na parang isang bundok habang isang hindi matitinag na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang aura na ito ay tumutol sa pagpapalakas ng estatwa. Tahimik na alon ang umalingaw na naging isang bagyong dumaan sa bulwagan, na nagdulot kay Wang Lin na umatras muli. Sumigaw si Wang Lin habang nagsusumikap na huminto at tumitig sa estatwa. Sa puntong ito, nagkaroon siya ng ilusyon na ang estatwa ay buhay at malamig na nakatingin sa kanya. Roar! Biglang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at isang sigaw ng isang ancient god ang umabot. Ang lahat ng buhay ay kailangang umatras sa harap ng sigaw ng ancient gods. Wala ni isa sa kanila ang karapat-dapat na tumayo sa harap nito. Nang maglabas siya ng sigaw, ang buong yungib ay nagsimulang rumble, parang hindi nito kayang tiisin ang sigaw na iyon. Kasabay nito, itinapak ni Wang Lin ang kanyang paa at walang awang humakbang pasulong. Bagamat ang hakbang na ito ay simple, ito ay napakahirap para kay Wang Lin. Kapag hinaharap ang ganitong hindi maisip na presyon at aura na kayang magpabagsak ng isang tao, ang tanging daan ay umatras. Ngunit ang pag-urong ay nangangahulugang pagpapasakop, at kung hindi niya kayang baguhin ang sitwasyon, magpapasakop na siya ng buo. Ang mga ancient gods ay may lakas na labanan ng langit at ang Dao. Kung siya ay magpapasakop sa isang simpleng estatwa, hindi na siya karapat-dapat na maging isang tunay na ancient god. Sa hakbang na iyon, narinig ni Wang Lin ang nakakatakot na tunog ng mga bagay na nababasag sa loob ng kanyang katawan. Ang pagkuha ng hakbang na iyon ay nangangahulugang siya ay direktang nakikipaglaban sa presyon na iyon at tinatanggihan ng anumang pagkakataon ng negosasyon. Ngunit ito ang nais ng Ancient God Inheritance sa loob ni Wang Lin. Ang mag-urong ng 10 hakbang, 100 hakbang, o kahit na tumigil at magsikap na hindi matalo ay masyadong mahina ang kalooban. Ang kaloobang ito ay nagtatakda na ang Dao na tinatahak mo ay kailangang sumunod sa kalooban ng langit. Ngunit ang pagkuha ng isang hakbang ay ibang-iba. Ibig sabihin nito ay paghihimagsik, ibig sabihin nito ay paglaban. Matapos ang hakbang na iyon, ang presyon mula sa estatwa ay tumaas ng ilang ulit. Para itong maraming bundok na bumagsak kay Wang Lin na hindi pinapayagan siyang magtanggol. Ang dugo ay sumabog mula sa mga butas sa kanyang likod, ngunit kumuha siya ng isa pang hakbang pasulong.
Ako, si Wang Lin, ay isang cultivator na lumalaban sa langit. Naglakas loob akong labanan ng langit at ang tadhana, kaya paano ako magpapatalo dito? Ang hakbang ni Wang Lin ay parang lumalaban sa agos at pinapalakas ang galit ng langit. Isang mas malakas na presyon ang bumagsak sa kanya. Ang isang naghanap ng Dao ay maaaring ipanganak sa madaling araw at mamatay sa paglubog ng araw. Ang isang cultivator na lumalaban sa langit ay may pusong mapag-ugnay. Ano ang ikakatakot? Kamamatay lang ito. Sa ilalim ng hindi maisip na presyon na ito, ang dugo ni Wang Lin ay sumabog mula sa kanyang katawan. Siya ay natakpan ng dugo, ngunit tumawa siya. Ang kanyang tawa ay puno ng hindi matitinag na aura. Ang kasalukuyang Wang Lin ay may malinaw na isipan habang ang lahat ng hindi kapakipakinabang na mga kaisipan ay itinapon. Ang tanging naiisip niya ay ang salitang, labanan. Noong mga panahoy nilabanan niya ang langit sa Demon Spirit Land upang maabot ang Ascendant Stage. Ngayon, muling naharap siya sa presyon sa Demon Spirit Land. Ang pagnanais na lumaban na ipinagtabuyan ni Wang Lin at pinigilan noong siya ay nasa All Heaven ay muling sumabog. Ang lahat ay parang karma. Habang tumatawa siya, kumuha si Wang Lin ng isa pang hakbang. Sa sandaling kinuha niya ang pangatlong hakbang, ang presyon sa palasyo ay nawala, parang hindi ito kailanman nag-exist. Ang babae sa puti ay tumitig kay Wang Lin mula sa ilalim ng estatwa at ipinakita ang isang malalim na damdamin. Ang tanging tawa ni Wang Lin ang umalingaw sa palasyo at unti-unting nawala. Nang makita niya ang estatwa, nahulaan niya kung sino ang tao. Ang hitsura ng tao ay medyo katulad kay Qing Shuang. At, isang tao lang ang maaaring magdala ng isang simpleng estatwa na maglabas ng ganitong kalakas na presyon. Celestial Emperor Qing Lin. Basa ng pawis ang likod ni Wang Lin. Ang panganib na naramdaman niya kanina ay walang kapantay. Kung hindi dahil sa lakas ng Ancient Gods, tiyak na sumabog siya at namatay na. May isang malamig na tingin sa mga mata ni Wang Lin habang tinatanaw niya ang babae sa puti. Ang babae sa puti ay yumuko at mahinang nagsabi, napasok mo na ang pagsubok. Tahimik na tinanong ni Wang Lin, sino ka? Isa sa 8 Imperial Concubines, Flower Imperial Concubine Han Yan. Tumingin ang babae sa estatwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng malumanay na tingin at malalim na pag-ibig. Siya ay huminga ng malalim at iniangat ang kanyang kamay na kasing bango ng jade. Ang lupa ay nanginginig at ang mga tile ng sahig ay lumutang at tumaas sa hangin. Para bang isang kakaibang lakas ang pumuno sa paligid, na nagdulot sa mga tile ng sahig na magpalutang at magbuo ng isang kakaibang hugis sa pagitan ni Wang Lin at ng babae sa puti. Walang mga tile sa sahig, at ang sahig ay ipinakita ang kalangitan ng mga bituin. Ang dilim ay puno ng hindi mabilang na nebula at kumikinang na mga bituin. Ang mas kahanga-hanga pa ay hindi static ang mga bituin, kundi dahan-dahan silang gumagalaw. Nagdulot ito ng pagkipot sa mga mata ni Wang Lin. Ang Demon Spirit Land ay isang celestial cave, at ito ay lumulutang sa kalawakan gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Ang iyong nakikita ay hindi isang ilusyon, kundi isang katotohanan. Pumasok ka sa transfer array na ito at makakapasok ka sa sealed land. Kung may kakayahan kang buksan ito, makakapasok ka sa tunay na Celestial Cave. Ang Celestial Cave ba ay kung nasaan si Celestial Emperor Qing Lin? Ang tingin ni Wang Lin ay lumipat mula sa mga bituin papunta sa formation na nabuo ng mga tile ng sahig. Tahimik na nag-isip ang babae sa puti at tiningnan ng estatwa. Matapos ang matagal na panahon, mahina niyang sinabi, nang bumalik siya, sugatan na siya. Tapos inatake siya ng 2 mababang tao mula sa labas. Nang bumalik siya, inactivate niya ang Celestial Cave upang magpagaling. Noong una, walang pasukan, ngunit pagkatapos, lumikha siya ng 4 na pasukan. Kung lahat ng 4 na pasukan ay binuksan, isang tunay na pasukan ang lilito sa Demon Spirit Land kung saan siya ay naka-closed door cultivation. Mayroon kang stop spell, ang katawan ni Qing Shuang, at ang pangalan mo ay Wang. Kaya't hindi kita pipigilan, pagpasok mo sa transfer array, lilito ang iyong mga kasama sa iyong isipan. Humiwa ng malalim na hininga ang babae at lumingon bago pumasok sa kailaliman ng bulwagan. Tinitigan ni Wang Lin ang kanyang silhouette na puno ng kalungkutan at pangungulila. Agad na nagtanong si Wang Lin, ano ang ibig mong sabihin na may pangalang Wang? Kung may pagkakataon, malalaman mo, mahina ang boses ng babae sa puti habang unti-unting sumisid siya sa dilim. Tiningnan ni Wang Lin ang kalayuan at mabilis na nagsalita, bakit hindi ka sumama sa akin gamit ang lakas ng senior? Ang babae sa puti na kalahating pumasok na sa dilim ay biglang huminto. Nakatalikod siya kay Wang Lin nang ipinakita niya ang isang mapait na ekspresyon at mahinang nagsabi, hindi ako makakapunta. Habang nagsasalita siya, ang kanyang katawan ay tuluyan ng pumasok sa dilim at nawala. Ang babae sa puti ay lumitaw sa kailaliman ng palasyo kung saan hindi na siya kayang makita ni Wang Lin. Nandoon pa rin ang mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagbigay siya ng puting liwanag, ngunit ang liwanag na iyon ay sumanib sa dilim, kaya't wala nang makakakita nito mula sa labas.
Unti-unting huminto sa paggalaw ang babae at isang asul na liwanag ang kumalat mula sa kanyang mga paa. Mabilis itong umabot sa buong katawan niya at naglaho sa isang kisap mata. Ang pumalit sa kanya ay isang napakagandang bulaklak na namulaklak sa kailaliman ng bulwagan. Patay na ang Flower Imperial Concubine, ang tanging natitira ay isang Flower Celestial na hindi makalabas sa kuweba. Ang bulaklak ay namulaklak, ngunit may kalungkutang dulot ang kagandahang ito habang namumulaklak sa dilim, na walang sino man ang makakakita nito. Habang nag-iisip si Wang Lin, tinitigan niya ang transfer array sa harap niya at pumasok dito. Ngunit, sa sandaling lumapit siya, ang tingin niya ay nahulog sa dilim sa malayo, parang may nakita siyang isang bagay. Pumasok siya sa transfer array at nagsimulang magningning. Pagkatapos, nawala ang kanyang itsura sa loob nito. Nang muling magpakita, naruroon siya sa isang ilusyon na espasyo, at isang malaking formation ang inukit sa lupa. Nasa gitna nito ang isang malaking itim na bato. Matapos pagmasdan ng maigi ang paligid, pumasok si Wang Lin sa malaking formation at lumapit sa itim na bato. Sandali lang, tinapik niya ang kanyang bag ng pag-iimbak at lumipad palabas ang susi patungo sa Celestial Cave na nakuha niya. Paglabas nito, naging berdeng usok ang susi at pumasok sa itim na bato. Sa isang iglap, sumak ang liwanag mula sa malaking formation. Isa-isa, ang mga rune ay lumutang sa hangin at napuno ang buong paligid. Dahan-daang naging aktibo ang formation. Sa sandaling na-activate ang formation, isang banayad na koneksyon ang lumitaw sa pagitan ng formation at ni Wang Lin. Naramdaman niyang kumupas ang kanyang paningin, pagkatapos ay nakita niyang parang nasa kanyang isipan na ang buong kuweba. Para bang ang buong kuweba ay nasa kanyang isipan. Sa isang kaisipan, maaari niyang sirain ang anumang limitasyon at kontrolin ang lahat ng bagay. Maliban na lamang sa palasyo, wala siyang kontrol. Nakita niya si Situnan, si Master Halloween, at ang kanilang mga kasama na nawala sa ilalim ng dagat ng mga bulaklak. Sa isang kaisipan, nawala si Master Halloween, ang tatlong Chen Brothers, si Big Head, at si Lei Ji. Nakatayo si Situnan at nakasimangot. Simula nang mawala si Wang Lin, nag-iingat siya, at isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa puntong ito, nagbago ang ekspresyon ni Situnan nang maramdaman niyang dumaan ang isang divine sense. Ang divine sense na iyon ay pamilyar sa kanya. Wang Lin. Nawala si Situnan pagkatapos dumaan ang divine sense ni Wang Lin. Nang muling magpakita siya ay nasa tabi ng malaking formation. Ganap nang nabuksan ang kuweba. Lei Ji, kulang ang iyong cultivation, kaya maghintay ka rito habang bumabalik kami. Habang umalingaw ang boses ni Wang Lin, ang formation sa lupa ay nagsimulang mag-flash. Kasabay nito, isang nakakagimbal na pagbabago ang nangyari sa Demon Spirit Land.